Ang Devil Emperor. Credit to the author. 407 hanggang 16. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nako, nasa likuran natin si Satyr-Gord. Sigaw ni Sheena sa paparating na maliit at pulang ilaw. Dahil apo siya ng banal na dalaga at mataas na pari na si Bradley, kilala niya si Satyr-Gord. Talagang napakabangis nito para itaboy kahit ang mga katulad ni Ethan. Ngayong pinapanood ko siyang mabilis na palapit, nababawi ng takot ang lahat. Ngumiti lamang si Ethan ng malapad, dahan-daang lumipad, at sumisid sa isang kapatagan. Inilapag niya si Sheena at hinintay si Satyr-Gord. Tiningnan siya ni Sheena ng walang ekspresyon, gusto ba niyang isukot ulit ang kamao niya kay Satyr-Gord. Lumapag si Satyr-Gord at bumangga sa kanila. Ang kanyang mabangis na pagpapakita ilang sandali lang ang nakalipas ay nagpang-inag kay Sheena, akala niya ay balak na niya silang durugan ng pira-piraso. Pero nakakahawa ang katahimikan ni Ethan, kaya nabawasan ang kanyang pag-aalala. Ganoon ba kalakas ang loob ng lalaking ito na agawin ang kapangyarihan ni Satyr-Gord? Nakita ni Sheena na papalapit si Satyr-Gord kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata, ayaw niyang makitang madurage si Ethan. Pero hindi dumating ang dagandong. Tanging hajijek lang ang kanyang narinig. Tay, na-miss kita. Hinawakan ni Satyr-Gord ang leeg ni Ethan. Tinapik ni Ethan ang kanyang likod habang nakangiti ng mahina. Sumilip si Sheena ng isang beses, pagkatapos ay nanlaki ang mga mata niya. Anong nangyayari dito? Nasa magkabilang panig sila, naghabulan lang sila dyan sa likod, tapos ngayon magkamag-anak na sila. Kung ganoon sila kalapit, bakit nila ginawa ang lahat ng pagpapakita ng kalupitan? Si Sheena ay isang dalisay na babae, hindi kailanman maintindihan ang tuso at mapanlinlang na ugali ni Ethan sa likod ng mga eksena. Ang tanging nagawa niya ay tumitig sa kawalan, sa huwarang pagiging magulang sa trabaho. Dinala ni Ethan si Satyr-Gord ng nakangiti, Sheena, hindi mo ba alam? Anak ko siya. Ano? Nanginginig si Sheena, halos mawala ng malay dahil sa gulat. Isang dakilang banal na dragon, ang pinakamagaling sa Titans, ang walang talong si Satyr-Gord, ang anak niya. Higit pa iyon sa isang nagbabagang balita, iyon ay isang kabisera. Kahit ang emperador ay hindi makapagsalita. Dahil magkamag-anak sila, nawalan na ba ng gana ang emperador sa pagpapadala ng anak para sa ama? Maaari na ngayong magtulungan ang dalawa at sirain ang palasyo ng imperyo. Umiling si Ethan sa walang emosyong si Sheena, at muling ipinakilala ang kanyang anak ng detalyado. Ngayon niya lang napagtanto ang kanilang relasyon. Pero ngayon lang ikaw. Kumunat ang noo ni Sheena. Ngumisi si Ethan, sumama lang ako sa agos, gumagawa ng kaunting drama para sa lahat. Pero hindi ko inaasahan na magiging kapareho ko ang pananaw ng emperador. Gusto niya akong maging scapegoat sa kaguluhang ito at gusto kong ako ang manakit, basagin ang pagkakatalong ito. Nagkataon lang na pareho naming gusto ito ng sabay. Kung hindi, hindi mangyayari ang proposal ni Mandy sa kasal kasabay ng proposal ng pangalawang prinsipe. Ibig mong sabihin, peke lahat iyon. Kumabog ng malakas ang puso ni Sheena. Paliwanag ni Ethan, ang kasal ni Mandy ay isang halatang panunukso mula sa emperador. Kahit tanggapin ko pa ito, gagawa pa rin siya ng ibang paraan para magalit ako at masira ang lahat ng pagkukunwari. Samantalang ang panukala ng pangalawang prinsipe ay ang ideya ko para masira ang mga pagkukunwari sa sarili kong paraan. Sesubog ang pagkakatalong ito, kung saan ang bawat pangkat ay handang sunggaban ako, ngunit sa katunayan ang pinakamagandang entablado para makuha ng bawat isa sa kanila ang kanilang bahagi. Naiintindihan ko. Yumuko si Sheena na parang wala pa ring emosyon, kung ganoon, ano ang ginawa mo sa akin? Panggap lang din, huwag mo nang pansinin. Para lang makita ng iba na may magandang dahilan ako para sumuko, kung hindi ay sisibol ang mga pagdududa at lalong magpapahirap sa susunod na yugto. Tumanggaw si Ethan. Nandilim ang paligid ni Sheena, at nanlulumo ang kanyang puso. Siya ay isang dalisay at hindi nagbabagong babae, laging sumusunod sa mga turo ng kanyang ninuno, hindi kailanman nakaranas ng pag-ibig, ngunit nawala ng pag-asa nang tamaan siya nito sa anyo ni Ethan. Ngayon, sinasabi sa kanya ni Ethan na peke ang lahat ang kanyang namumuong pag-ibig ay nadurog. Pinanood ni Sheena ang pagtawa ng dalawa at lalong lumakas ang sama ng loob.
Ang sama mo talaga. Habang naglalaro ka, seryoso ako. Kinagat ang labi ni Sheena at nalungkot. Tay, kalabanan mo ang pamilya ng imperyo, di ba? Pero pangako ko, pagkatapos ng maikling sandali ng kagalakan sa muling pagsasama, mamantong hininga si Satyr Gord. Ngumiti si Ethan, alam ang kanyang paghihirap, huwag kang mag-alala, batang Satyr, anak kita. Hindi kita pahihirapan. Nangako ka sa pamilya ng imperyo. Ipinapangako ko sa iyo, mananatili ang pamilya ng imperyo. Tanging ang emperador lamang ang hindi. Oo, hanggat nabubuhay ang angkan, kahit magbago pa ang kulay ng Titans, tutuperin ko pa rin ang aking pangako. Hahaha, Itay, isa kang henyo. Bakit hindi ko ito napagtanto? Tumawa si Satyr Gord, nakahinga ng maluwag. Ang panata ay nabuo sa pagtatapos ng kanyang pakikipagtalo sa immemorial sage na iyon. Dahil walang oras para ayusin ang mga detalye, maraming butas. Bata ang ugali ni Satyr Gord at hindi niya ito pinag-aaralan, habang si Ethan naman ay isang weasel na mabilis makahanap ng solusyon. Bahala na ang pangako, kung puro salita lang naman ang kaya kong tuparin. Napakaraming beses na niya itong ginawa, halos natural na lang sa kanya. Batang Satyr, ang dami mo ng tiniis. Tingnan mo ang payat mo. Siguradong ginugutom ka na nila. Hinimas ni Ethan ang kanyang ulo, kumuha ng sangkap para sa ikapitong baitang at inialay ito ng may pagmamahal, ngayong nandito na si tatay, naalagaan ka na. Kinailangan pang humanap ni Ethan ng ilang magagandang sangkap tuwing makakasalubong niya si Satyr Gord para maipakita ang malaking pagkakaiba ng mga treatment, at syempre para mas lalong mapalakas ang timpla. Lahat para mas mapalapit si Satyr Gord sa kanya, tulungan siyang harapin ang pamilya ng imperyo ng walang pagkakasala. Kita mo, grupo sila ng mga taong walang kwenta at hindi ka man lang binibigyan ng 3 beses na pagkain sa isang araw. Halika kay Daddy, anak, may kumpleto akong pagkain para sa iyo. Tulungan mo ang mabait mong tatay na talunin ang mga bastos. Nararapat lang sa kanila yan. Lahat ay may iba't ibang pananaw at sa ilalim ng maingat na pang-uudyok at pagtulak ni Ethan, mas kinamuhian ni Satyr Gord ang pamilya ng imperyo at mas minahal niya ito. Kung alam lang sana ng emperador ang tungkol sa kanilang dalawa, bibigyan niya sana si Satyr Gord ng mga pagkain, brunch, at merienda, lahat para hadlangan ang baluktot na puso ni Ethan at alisin ang panganib. Sa pinakamababa, hindi mo ako matutulungan, pero hindi mo rin ako mapupunit ng bago. Dahil bata pa si Satyr Gord, mas lalong lumalapit kung sino man ang mas mabait sa kanya. 3 siglo nang kumakain ng mga sangkap si Satyr Gord, ngunit pawang mga nasa una at ikalawang baitang pa lamang ang mga ito. At sa pamamagitan ng maayos na pananalita ni Ethan, naramdaman niyang tunay na masama sa kanya ang pamilya ng imperyo. Tungkol naman sa panata, madaling napagdesisyonan ni Ethan na isa lang sa kanila ang makakaligtas mula sa pagtatanggol sa pamilya ng imperyo. Dahil dito, nasira ang kanilang pundasyon, ngunit hindi ito isang bagay na ipag-aagawan ng isang papat. Napatalon sa tuwa si Satyr Gord, isinubo ang pagkain sa deli, tay, tutulungan kita. Isang miyembro na lang ng angkan ang kailangan mong iwanang buhay at tapos na. Syempre naman. Muling sumili ang pilit ng ngiti ni Ethan. Itinapon ni Satyr Gord ang lahat ng mga kaid nang nagtali sa kanya sa pamilya ng imperyo na ipinipilit sa kanya ng kanilang panata, at sa halip ay itinapon ang kanyang kapalaran kay Ethan. Bumantong hininga si Sheena, kung magkakasama ang mga halimaw na ito, sino sa Titans ang makakalaban nila? Halos natupad na ang hiling ni Lolo. Talagang kayang baguhin ni Katie Wala Kindstone ang kapalaran. Nakakakilabot na panaghoy ang umalangaw-ngaw kasabay ng paglipad ng 4 na itim na ulap, Katie Wala Kindstone, nandito na tayo. Ang 4 na itim na ulap ay naging 4 na mapanlinlang na mga demonyo. Inilabas ng marahas na demonyo ang kanyang dibdib, Katie Wala Kindstone, ayon sa iyong utos, inayos namin ang laban at ginamit ang batang binibini at batang Panginoon, hay. Pwede mo bang iwasan ang paggamit ng salitang, used? Puro taktika lang yan. Kumunat ang noo ni Ethan, sa kananukso, hindi mo naayos, talo ka. Tingnan mo, hindi pa natutuyo ang dugo mo. Tumingin ang marahas na demonyo sa ibaba, pagkatapos ay sa kanyang mga kapatid, at sinampal sila ng isang beses, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Naghilamos na sana ako sa sapa na nadaanan natin kanina. Boss, hindi mo rin ba na-miss? Reklamo ng 3 pabalik.
Nagalit ang marahas na demonyo, at muling sinampal sila. Kung napansin ko lang, ano pa ang silbi ko sa inyo? Mas lalong nalungkot ang tatlo. Umiling si Ethan, ang pagkatalo ay pagkatalo. Malamang na ang itim na kapitan ang may kagawan nito. Katulad mo siya, pero mas malakas. Natural lang ang pagkatalo. Katie wala Kindstone, maaari sana tayong manalo ngunit. Gusto pa sanang mangaral ng marahas na demonyo, pero kumaway si Ethan, ayos lang. Mas mabuti ng matalo ng tunay kaysa sa peking matalo ng matalo ang mga yan. Dalhin mo si Sheena sa Rockland City. Batang satyr, tara na. Saan ka pupunta? Hindi ba ako makakasama? Tanong ni Sheena. Nakangiting umiling si Ethan, hindi, may mga bihag akong ibabalik. 408. Sa isang malungkot na bundok ay may nakatagong patio. Naupo si Winfred sa ilalim ng isang magandang pavilion sa likod bahay, malayang humihigop ng kanyang alak habang nagpapahinga. Swoosh! Isang itim na figure ang biglang sumulpat mula sa asul. Hinarap ang matandang kalaban, ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, hahaha, pasensya na, hinabol ako ni Satyr Gord, ngayon ko lang siya nagawang ipagtanggol. Hahaha, malakas ang loob ni Satyr Gord, pero hindi madaling makatakas sa kanya. Sa tingin ko, si Katie wala Kindstone lang ang tanging makakagawa nito sa Titans. Hangang-hanga ako, ganting saludo ni Winfred. Tumingin si Ethan sa tanawin ng paraiso sa paligid niya at bumaantong hininga, ganito pala ang Regent Estate. Itinatago mo pa nga ang isang napakagandang lugar na ito sa isang nag-iisang bundok na 10 milya lang ang layo mula sa kabisera ng imperyo na walang nakakaalam. Isang tunay na pambihira. Siyempre, dahil ang kabisera ng imperyo ay puno ng mga tunggalian, mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, ang katalinuhan ay nananatiling pinakamahalaga. Nais ng Regent Estate na makuha ang mundo at upang magawa iyon ay bumuo ito ng isang lihim na network. At maaaring mag-relax si Katie wala Kindstone. Kahit ang mga especially iyan ng emperador ay hindi makakarating sa atin dito. Maaari tayong mag-usap ng walang kahirap-hirap. Tumango si Ethan, at nagsimulang magsalita, Sir Leng, salamat sa tulong mo. Ipinapalagay kong nasa kustodiya mo na ang angkan ko. Nasaan na sila ngayon? Nagpanggap na kuryosidad si Ethan sa pamamagitan ng pagtingin sa paligid, bakit hindi ko sila makita? Kumislap ang mga mata ni Winfred, Katie wala Kindstone, lumapit ka sa akin para humingi ng tulong para makuha ang angkan ng Larsen sa kamay ng Regent Estate at nagawa ko na. Hindi naman ako magiging kaaway mo, di ba? Siyempre hindi. Sabi ni Ethan, sabi ko na nga ba sa iyo? Tulungan mo ako rito at kakampi mo ako. Pero hindi ba't mas malala pa iyon pagkatapos? Ngumiti si Winfred, tinutulungan kita rito pero ako pa rin ang Katie wala ng Regent Estate na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng Regent Estate. Kaya kahit hindi mo ako ituring na kaaway, Katie wala Kindstone, hindi ko maiwasang gawin ito sa iyo. Tumango si Ethan habang nakataas ang kilay, tama. Kung gayon, Sir Leng, gagawin mo ba ito tulad ng sa pamilya ng imperyo, at gagamitin ang angkan ng Larsen bilang bihag para harapin ako? Gusto ko ba? Kilalang kilala ko ang estilo ni Katie wala Kindstone. Ang aral sa esoteric debate ay higit pa sa sapat para sa akin, salamat. Sa ating lakas, ang pagiging mainitin ang ulo sa isang taong may kalibre ni Katie wala Kindstone ay hindi magandang ideya. Mapapasaya lang nito ang pamilya ng imperyo na makita kaming dalawa na nagdurusa, na ginagawa ang lahat ng trabaho para sa kanila. Paano ko magagawa ang isang bagay na napakalaki ng katangahan? Kung gayon, sabi ni Ethan. Bargain. Prangka si Winfred, gusto ni Katie wala Kindstone na makuha ko ang angkan ng Larsen sa pag-iisip na mas madali silang iligtas mula sa Regent Estate kaysa sa pamilya ng Imperial. Totoo nga. Hindi pa namin kailanman nahawakan ang ganito kamahal na kalakal sa aming buhay, lalo na't pinapanatili namin silang ligtas para maibigay sila kay Katie wala Kindstone. Pero ang pagbibigay sa kanila ng ganoon lang ay masama para sa negosyo. Hinihiling ko sa Katie wala Kindstone na bigyan kami ng kapalit. Naguguluhan si Ethan, saka umikot, pumili ka na. Maging integridad, konsensya, o kahit kailan isang puri, kahit ano ay pwede mong tanggapin. Meron ka na ba niya noong una pa lang? Umikot ang mga mata ni Winfred at humajijek.
Tumaas ang noo ni Ethan bilang pagtutol, sino ang nagsabing hindi? Kaya kung patunayan ang aking kailan isang puri na iningatan ko ng ilang dosenang taon. Sumeryoso si Winford, Katie wala Kindstone, huwag kang magbiro. Kailangan mo lang ibigay ang gusto namin at ligtas na maibabalik ang angkan ng Larson. Kung hindi, sa palagay ko ay wala na tayong patutunguhan. Maaaring nasaan na rin ang mga tao mo ngayon. At kailangan na lang nating maglaban-laban, naghihintay na sumugod ang pamilya ng imperyo, na haantong sa ating parehong pagkamatay. Mayroon ba akong napakahalagang bagay? Kumunat ang noo ni Ethan. Nakuha niya kay Winford na ang bagay na ito ay mahalaga sa kanila, handang makuha ito kahit na mga hulugan ito ng pagkahulog sa patibong. Ang ibig sabihin ay makuha ito o mamatay sa pagsubok. Pero ano kaya ang mayroon siya na may ganitong halaga? Nakatitig si Winford habang binibigyang diin ang bawat salita, body root. Ano? Sigaw ni Ethan. Sabi ni Winford, nakalimutan mo na ba? Yung sangkap ng ikawalong baitang na kinuha mo mula sa Drifting Flowers Edifices 8 taon na ang nakalilipas. Pakibigay mo sa akin at ilalabas ko ang mga yon. Sa kasamaang palad, wala ako niyan. Kukuha ka ba ng ibang sangkap para sa ikawalong baitang? Kumurap si Ethan at nagtanong. Umiling si Winford at binigyang diin, kailangan natin ang ugat ng body. Hindi natin hinahangad ang mga sangkap na pansyam o pansampung baitang. Nakita ni Ethan na hindi gumagalaw ang kanyang tindig at nakaramdam ito ng kakaiba, ano ang meron sa body root na ito na nagpapaiba sa kanya at hindi ito mapapalitan ng ibang sangkap ng ikawalong baitang. Siyempre hindi pwede. Bumantong hininga si Winford, walang saysay na itago ito sa iyo ngayong lahat ng bahay ay nasa huling labanan na. Bakit tayo nakatuon sa mga Drifting Flowers Edifices? Dahil bahay ito ng mga babae, halimbawa, at higit sa lahat dahil ang kanilang pamana ay ang body root. Kung hindi, sana ay sinimulan na lang natin ang ating pagpapalawak sa ibang mga bahay kaysa ipilit ang pakikitungo sa ilang mga broads at makuha ang masamang pangalan ng pangungutya sa mga babaeng walang kalaban-laban. Nakita ni Ethan na tapat siya at tumango, Sir Leng, magiging prangka rin ako. Maari ko kayong bigyan ng kahit ano maliban sa body root. Wala sa akin iyon. Nang kunin ko ang alahas na iyon, para lang ilihis ang atensyon ng Regent Estate mula sa Drifting Flowers Edifices gayong ang bagay na iyon ay ibinalik din pagkatapos. Paano pa tayo magiging kakampi? Magiging kakampi ka ba ng isang taong nagnakaw sa iyo? Tumango si Winford, naiintindihan ko. Pinag-isipan ko rin ito. Kinumpirma ng sagot ni Katie wala Kindstone ngayon ang hula ko. Gayunpaman, kailangan ko pa rin ito mula sa iyo, Katie wala Kindstone. Anong hinihingi mo sa akin? Ilabas mo yan sa Drifting Flowers Edifices. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Nanunuya si Winford, matagal na natin silang binabantayan pero mas pinahahalagahan nila ang body root kaysa sa buhay nila. Kahit lunukin pa natin ang mga Drifting Flowers Edifices, hindi pa rin natin ito mahahanap. Pero Katie wala Kindstone, ikaw, bilang kakampi nila, ay makakahanap. Gusto mo ba silang lokohin? Single ni Ethan, tinawag mo lang silang mga kakampi ko. Ang paggawa niya na isisire sa pangalan ng angkan ng Larson, na itinaboy ng ating mga kakampi, na mag-isa at walang magawa sa paligid mo. Sir Leng, hindi ka gumagawa ng mga bagay ng pabaya. Hahaha, hindi ko naman talaga intensyon iyon. Ang gusto ko lang ay ang ugat ng body. Masayang nagsalita si Winford, ito ang kondisyon ko, ang natitira na lang ay tingnan kung tutuperin mo ito. Nasa kamay namin ang mga tauhan mo, kaya maaari kang pumunta anumang oras para sa palitan ng pera. Mas madali na sana iyon kaysa iligtas sila mula sa mga kamay ng pamilya ng imperyo. Mag-isip kang mabuti. Aalis na ako. Hanapin mo ako kapag mayroon ka na. Ikinumpas ni Winford ang kanyang manggas at umalis. Naikuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao at umalis na rin. Bumalik ang katahimikan sa mapanglo na bundok. Whoosh! Muling lumitaw si Ethan 1 milya ang layo sa gitna ng mga puno. Naiinip na si Satyr Gord sa paghihintay sa isang sanga at nabuhayan ng loob sa pagdating nito, Tay, nakabalik na po kayo. Hindi ba't sinabi ninyong isasama ninyo rin ang mga iyon? Bakit kayo mag-isa? Naku o. Ang daming hinihingi ng matandang Sorrow na yan.
Habang nagmumura, sinabi ni Ethan, "Bata, nakilala mo na ang batang binibini at lahat. Hindi ba maituturo ng ilong mo ang daan?" Iginalaw ni Satyr Gord ang kanyang matangos na ilong at huminga ng malalim. Pumikit siya ng mariin. Umiling siya sa huli, "Tay, wala po silang bakas sa layong libu-libong milya." Talagang maingat ang matandang Zoro. Akala niya nakawin ko ang mga bihag kaya ipinalipat niya sila. Wala siyang balak ipakita ang mga ito sa akin. Dumura si Ethan, lumilipad ang isip niya. Pagkatapos huminga ng malalim, nakapagdesisyon siya, pumunta na lang ako sa Drifting Flowers edifices at kunin ang bahay na iyon. Pero hindi ko ito agad makakalimutan. Sumanghal at lumipad palayo si Ethan. Kumislap ang pulang buntot ni Satyr Gord. Dalawang halimaw ang mabilis na sumusugod sa mga Drifting Flowers edifices para kunin ang kanilang pamana, ang body root. Ang mga Drifting Flowers edifices, isang pangkat ng kababaihan, ay dumanas ng ilang mahihirap na panahon. 409. Ang maliwanag na buwan at mga bituin ay sumisikat sa dalawang anino na lumilipad pakaliwa at pakanan. Nang sa wakas ay dumampi ang liwanag ng buwan sa kanilang mga mukha, naging malinaw na kung sino sila. Lumipad ang mag-ama ng napakabilis sa loob ng 2 buwan upang makarating sa Drifting Flower City. Habang nagbabalik tanaw sa alaala, patuloy na bumaantong hininga si Ethan. Nakakatawa kung paanong noong una siyang dumating ay bilang isang magnanakaw, walang pinagkaiba sa pagkakataong ito. At para rin sa parehong bagay. Kung hindi sinabi sa kanya ni Bradley na wala siya sa tadhana, iisipin niyang pinaglalaroan lang siya ng langit. Tay, hindi ba't sangkap lang naman yan para sa ikawalong baitang? Pwede naman tayong sumubok ng paraan para makapasok habang naghahanap. Bakit pa tayo maghihintay na gumabi? Masama yan para sa aking maluwalhating imahe. Reklamo ni Satyr Gord. Tumawa si Ethan, "Batang Satyr, hindi mo naiintindihan. Kung ganoon lang kadali iyon, nagawa na sana ito ng Regent Estate. Mababait ang mga babae ng Drifting Flowers edifices. Wala kang mapapala sa nila sa loob ng 1,000,000 taon maliban kung ibibigay nila ito sa iyo. Isa pa, ayokong makipag-away sa kanila." Bumantong hininga si Ethan, habang nakatingin sa mataas na gusali, habang naliligaw sa kanyang mga alaala. Umirap si Satyr Gord at bumulong, "Paano mo nagagawa yan kung pinipilit mo silang sabihin sa iyo kung nasaan ang kanilang kaba ng bayan? Hihihi? Ikaw na walang alam na bata, nakalimutan mo na ba ang pinakabagong panlilinlang ng iyong ama? Hayaan mong sariwain ko ang iyong alaala." Ibinuko ni Ethan ang si Phantom Wings sa kalangitan, ang kanilang asul na liwanag ay mas kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang mga disipulong nagpapatrolya sa mga Drifting Flowers edifices ay gulat na tumingin sa itaas. Kumaway si Ethan at ang mga asul na sinag ay dumampi sa mga disipulo, dahilan para sila ay mawala ng malay. Lumipad si Ethan sa paligid ng mga Drifting Flowers edifices, naligaw ang bawat disipulo sa nakabibighaning asul na ilusyon. Natamba ang mga gwardya sa labas ng pinto at napakunot ang noo ni Lola, na nasa cultivation. "Ira, anong problema?" Isang malabong asul na liwanag ang kanyang nakita sa labas ng bintana. Binuksan ni Lola ang pinto, alerto. May narinig siyang ugong at nanginig siya. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Tahimik ang paligid maliban kay Ira na nawawala sa pinto. Saan kaya tumakbo ang bata? Nagtataka si Lola. Isang sigaw at ilang yabag ang papalapit, "Lola, may nagnakaw ng ugat ng body." Ano? Natigilan si Lola, pinapanood si Iris Overseer na sumusugod kasama ang isang grupo ng mga disipulo, "Sabihin mo agad." Walang nakakaalam kung saan nakatago ang body root. Paano ito ninakawin ng isang tao? "Lola, totoo po." Nakasuot ng itim na roba ang lalaki, hawak ang ugat ng body sa kanyang kamay. "Nagpapadala lang ako ng mga disipulo para habulin." Hingal na sabi ni Iris Overseer. Nagpatuloy si Lola, "Kumalma ka. Nakita mo ba ng malinaw? Sigurado ka bang ang ugat ng body iyon, o isa lamang itong tukana para lokohin tayo gamit ang peking bagay at saka nakawin?" "Lola, totoo po ito. Nakita ko mismo. Tiningnan ko rin ang pinagtataguan nito at bukas ito." Natatarante na si Iris Overseer. Tumanggaw si Lola, "Tingnan natin."
Pinalibutan nila siyang lahat para protektahan habang tumatakbo siya. Ngunit iisa lamang ang tao sa likuran niya. At sa paningin niya, si Lola ay tumatakbong mag-isa, walang mga disipulo at si Iris Overseer sa paligid. Gayunpaman, sa paanan ng lalaki ay si Ira, walang malay. Tay, naglalakad ba ng tulog ang babaeng yan? Bakit siya nagmomonolog? Hindi ba niya tayo nakikita? Ikinumpas ni Sator Gord ang kanyang kamay sa harap ni Lola. Habang kumikislap ang tatlong gininto ang halo sa kanang mata ni Ethan, napahadjejek siya, ito ang ikatlong yugto ng Divine Eye of the Void ng tatay mo, ang Mirage World. Nakulong siya sa ilusyon ko nang hindi niya nalalaman. Sa pamamagitan ng ilusyong ito, dadalhin niya tayo sa body root. Kukunin lang natin ang sangkap, iiwan ng walang malay at walang makakaalam. Sisihin nila ang Regent Estate, syempre, at magiging libre tayo, mga kakampi pa rin, hi. Tay, napakatuso mo naman. Pero, ang galing naman ng matang yan. Ang tagal na nating hindi nagkita at nasa ikatlong yugto na yan. Hadjejek ni Sator Gord habang nagmamakaawa sa harap ni Lola. Ngumiti si Ethan dahil sa pag-abala niya sa iba at dagdag pa, bata kong Sator, ang babaeng ito ay higit pa sa nakikita ng lahat. Naglalakad siya sa likuran ng lahat, pinagmamasdan ang mga yabag ng bawat isa at kung saan sila pupunta, para maiwasan na may estranghero sa kanila na gustong malaman ang kanilang sikreto. Ngunit ang ilusyong ito ay nabuo mula sa kanyang isipan, na naglalaman ng kilos at lakad ng bawat tao. Paano magkakaroon ng anumang puwang? Gaano man siya kaingat, wala siyang makikitang anuman. Tumanggaw si Sator Gord sa tabi niya, napakaingat ng mga taong ito. Kung ako iyon, hindi ko naiisipin yan ng husto. Kaya nga ikaw ay napaniwala sa pangakong iyan 300 taon na ang nakalilipas. Hindi mo kapantay ang mga taong ito, ngunit mas matalino at mas matalino pa sila kaysa sa iyo sa buong buhay mo. Malayang nagsalita si Ethan. Natahimik si Sator Gord. Mayroon siyang dalawang maaasahang kamao roon. Kahit hindi siya banayad, sino pa rin ang manggugulo sa kanya? Inakay ni Lola ang dalawa patungo sa isang malinaw na lawa. Gumawa siya ng senadorias at sabay sigaw, itinuro niya ang lawa. Gumalaw ang tubig, umiwas sa gilid at naglantad ng isang kuweba. Ang 10 metrong taas na mga pintuang tanso ay dumagundong na bumukas kasabay ng isa pang espesyal na awit. Umiiyak si Ethan. Hindi niya malalaman sa loob ng 1,000,000 taon na ang nakalilipas na ang ugat ng body ay nakatago rito. Walang sino man ang mag-iisip na maghanap dito. Naglakad ang tatlo papasok sa kuweba, habang binabawi ni Lola ang anumang bitag, hanay, o mekanismong nakalagay. Nakarating sila sa isang pwesto sa gitna ng isang maliit na silid na may hawak na isang kahon. Nang mabuksan ito, isiniwalat ang ugat ng body. Hindi malilimutan ni Ethan ang matamis na halimuyak at berdeng liwanag. Nakuha ko. Humajejek sina Ethan at Sator Gord. Pero isang bukas na kahon lang ang nakita ni Lola at nang inay pabalik sa takot, wala na. Tay, patumbahin mo siya. Dinampot ni Sator Gord ang kahon. Hindi pa rin napansin ni Lola. Bamantong hininga si Ethan at tumango. Pasensya na po, Lola. Bago pa man niya magawa, umiyak na si Lola, Clara, pasensya na. Sinabihan mo akong alagaan ang mga edifisyo ng mga bulaklak na naanod bago umalis pero hindi ko nagawang protektahan ang ating mahalagang pamana. Ugong. Natigilan si Ethan sa pagdududa. Wala si Clara sa isang liblib na lugar. Umalis ba siya? Lola, huwag kang malungkot. Mawawala sandali si Clara. Babalik din siya agad. Nagsalita ang ilusyon ng Iris Overseer. Umiling si Lola habang nananaghoy, hindi na siya babalik. Para mailigtas ang babaeng baker na iyon, nakipagkasundo siya sa sect leader ng Mystical Heaven Sect. Alam kong sigurado akong hindi na siya babalik. At hindi ko man lang matutupad ang huling hiling niya. Nanginginig ang noo ni Ethan, at nanigas ang puso niya. Ngayong naisip niya na, ang anchoring soul bead na ginamit para iligtas si Abby ay hindi maaaring nagmula sa Drifting Flowers Edifices, isang simpleng bahay. Nakipagtipan si Clara sa Mystical Heaven Sect para makuha ito. Katulad ng paraan ng pakikipagkasundo niya kay Wilson ng Demon Scheming Sect. Pero bakit niya ginawa iyon? Walang kinalaman sa kanya ang pagliligtas kay Abby. Bakit niya isinakripisyo ang sarili niya? Nakaramdam ng sakit si Ethan sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay ngunit hindi niya matiis na manakit. Tay, ano po iyon?
Gagawin ko po kung hindi ninyo kaya. Nakita siya ni Satyr Gord na nakatayo lang doon at naisip ang tumulong. Pa! Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Satyr Gord na ngayon ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Whoosh! Naglaho ang mga sinag ng kanyang kanang mata at nagiba ang Mirage World. Nagising si Lola mula sa ilusyon at gulat na lumingon sa dalawa. Nang makita ang body root sa kanyang kamay, natigilan siya. Ethan, magkakampi tayo. Bakit? Lola, malapit nang kumalat ang kaguluhan sa buong lupain. Dalhin mo ang lahat ng nasa Drifting Flowers edifices sa angkan ng Larsen. Pangako kong paprotektahan kita. Tungkol naman sa body root, ako ang bahala. Hinailan niya si Satyr Gord at sa isang kislap ng gininto ang halo, nawala sila. Tanging isang nalungkot na lola ang natira. Lalong naguluhan si Satyr Gord, Tay, bakit po kayo nagpakita? Ayokong magsinungaling. Bumantong hininga si Ethan, sabay lilipad palayo kay Satyr Gord. 410. Sa kaibuturan ng kakahuyan ng bundok, isang matayog at nakaistilong mansyon ang nagtago. Isang lalaking puno ng puting buhok na hinihipa ng hangin at puno ng mabangis na kapangyarihan ang sumilay. Napaigtad at yumuko ang dalawang eksperto sa Profound Heaven na nakatayong bantay, pasensya na po pero kayo po ba si Katie Wala Kindstone? Tumingin lang si Ethan sa manor, marami kayong taguan, kahit dito lang sa labas. Dalhin ninyo ako kay Winford. Isang buwan na ang nakalipas, noong kakakuha pa lang niya ng body root, nakipag-ugnayan si Ethan kay Winford sa pamamagitan ng isang jade slip para sa palitan. Nakita na ito ng matandang lalaki at sinabihan siyang pumunta rito. Malapit ang lugar na ito sa Drifting Flower City, 100 milya lamang ang layo. 2 oras lang ang kailangan niya para makarating doon pero mas mabagal si Winford, ngayon lang nakarating dito. Naghihintay na si Sir Leng. Sundan po ninyo ako, Katie Wala Kindstone. Ang isang eksperto sa malalim na langit ay isang elder sa kahit anong angkan na may respeto at paghanga. Ngunit kay Ethan lamang, kabaligtaran ito, kung saan sila ay yumuyuko at nagbibigay daan. Naglakad si Ethan sa likuran niya. Matapos dumaan sa maraming pavilion at pagkatapos ng mga pal-iko-likong daan, nakarating sila sa isang hardin kung saan naghihintay si Winford. Binati ni Winford ang malamig na si Ethan, hahaha, gaya ng inaasahan kay Katie Wala Kindstone. Ang bilis mong nakuha ang kayamanan ng Drifting Flowers edifices. Kahanga-hanga. Humph, hinaan mo ang loob mo sa mga palabas. Alam mo na agad na makukuha ko at naghanda ka na pagkatapos kong umalis. 2 buwan ang inabot ko para makarating sa Drifting Flower City mula sa kabisera ng imperyo samantalang ikaw ay 1 buwan. Napangiwi si Ethan. Tumango si Winford, hahaha, oo, gaya ng sabi mo. Nagmadali akong pumunta rito ng mabilis pagkatapos mong umalis dahil naniniwala akong profesional si Katie Wala Kindstone. Na ang isang simpleng body root ay hindi makakataka sa iyong kamay. Isang kasalanan ang pagpapaliban sa palitan, kung hindi dahil si Katie Wala Kindstone ay nag-aalala para sa kaligtasan ng Larsen clan. Tama na, sabi ko. Nakikita kong sabik ka nang makuha ang body root. Kumislap ang kamay ni Ethan at inihagis ang isang kahon, hindi ko lang maintindihan kung bakit ang Regent Estate ay abala sa bagay na ito. Hindi ba't nakakabuti lang ito sa iyong kutis? Hindi inalis ni Winford ang tingin sa kahon, kumikislap ang kasakiman, Katie Wala Kindstone, hindi mo kailangang mag-alala dyan. Ibigay mo na lang at ibibigay ko ang angka ng Larsen sa huling tao. Sa ganitong paraan, matatapos na ang ating kasunduan. Iyan lang ang dapat mong ikabahala. Tinitigan siya ni Ethan ng malalim at saka ngumiti, sige, kasunduan lang yan. Wala akong kinalaman kung bakit mo pa kailanganin yan. Pa! Bumukas ang kahon at bumungad ang isang berdeng ugat na may matamis na bango. Ang tumitibok nitong sigla ay pumalot kay Winford, ang kanyang dibdib ay kumakabog sa kasabikan. Nasaan sila? Tanong ni Ethan. Dinilaan ng kanyang mga labi, huminga ng malalim si Winford upang kumalma, Katie Wala Kindstone, alam naming lahat ang iyong mga kasanayan. Kung ibibigay ko ang mga ito, dadalhin mo lang ang bagay na ito at wala akong kapangyarihang pigilan ka. Pa! Isinara ni Ethan ang takip at naiinip na nagsalita, Sir Leng, ano po ang kailangan ninyo? Kukunin niyo po ba ito at hindi ibabalik sa mga tao ko? Naku, hindi.
Hindi. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig ko lang sabihin ay hindi ko maibibigay ang mga ito sa iyo dito. Dahil masyadong mapanganib si Katie Walakindstone, mas mabilis magbago ng mood kaysa sa hangin, kailangan kong maging handa. Ngumiti si Winfred, sa totoo lang, naibalik ko na sila sa Rockland City. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay iyan at ipapagawa ko sa isang nagpadalang Jade ang magsabi sa kanila na palayain sila. Bahagyang kumunot ang noo ni Ethan, sabay katok sa mesa habang nag-iisip, kung ibibigay ko lang yan, hindi ka maglalabas ng kahit ano. Paano ko hindi magagawa? Dahil sa kahangahangang pagpapakita ni Ginoo sa Beast King Mountain, nawala na ako ng balak na pukawin ang iyong galit. Kung ikukumpara sa kasalukuyan mong taksil na Pukana, Katie Walakindstone na sinusuri ang bawat hakbang bago ito gawin, mas natatakot ako sa impyernong Katie Walakindstone na determinadong maghiganti. Wala itong may dudulot na mabuti kan inuman. Mabilis na ikinumpas ni Winfred ang kanyang kamay, habang ang mga mata ay natakot nang maalala ang psychotic breakdown ni Ethan noong Beast King Mountain. Bumantong hininga si Ethan sa huli at iniabot ang kahon, sana, para sa kapakanan mo, ay tuparin ni Sir Leng ang kanyang pangako. Hawak ang kahon ng nanginginig ang kamay, ramdam ang umaagos na sigla, tumango si Winfred at nagpadala ng isang Jade, Katie Walakindstone, tinutupad ko ang aking mga pangako. Sa isang kilos, lumipad palayo ang Jade Sleep. Tumango si Ethan at tumayo, kapag natapos na ang kasunduan, aalis na ako. Kailangan kong tingnan kung ligtas ang batang binibini at ang iba pa. Kung may nangyaring masama sa kanila, humph. Sir Leng, magkikita tayong muli sa Cage Dragon City. Si Ethan ay nawala. Naiwan si Winfred na may mabigat na tingin. Tinupad niya ang kanyang tungkulin at hindi man lang nag-iwan ng kahit kaunting gasgas sa angka ng Larson, ngunit ang malamig na ngiti ni Ethan ay nagpang-inag sa kanya. Kahit isang tapat na lalaki ay hindi kayang magmukhang seryoso kapag nakita niya si Ethan. Isa siyang mabangis na tao gaya ng sinasabi ng mga chismis. Napakalakas, napakataas ng dignidad, hindi lahat ay mayroon nito. Bumantong hininga si Winfred. Isang mag-aralgal na boses ang pumukaw sa kanyang pag-iisip, Sir Leng, nasa inyo ba ito? Lumapit si Tenzin. Yumuko ng malalim si Winfred, iniabot ang kahon, binabati kita, Panginoon ng Ari-Arian, natanggap na natin ito. Binuksan ni Tenzin ang kahon at nanginig sa tuwa, hahaha, sa wakas ay nasanay na ako sa Earth-ranked martial art, ang Nine Dragons Diamond Body. Tunay nga, Panginoon ng Ari-Arian. Mas mahina kami kaysa sa pamilya ng imperyo, ngunit mas malakas kaysa sa angka ng Larson. Ngunit hindi namin maihahambing pagdating sa kalidad ng kanilang mga eksperto. Ang pamilya ng imperyo ay may Satyr-Gord habang ang angka ng Larson ay may Ethan. Mga kakaibang nilalang na may kakayahang labanan ang libo-libo. Para makuha ang mga lupang ito para sa ating sarili, kailangan nating talunin ang mga halimaw na iyon. Sa pagsasanay ng Panginoon ng Ari-Arian sa Nine Dragons Diamond Body, double ang iyong kapangyarihan. Nakangiti ang langit sa Regent Estate. Papuri ni Winfred. Natuwa si Tenzin, ngunit bumantong hininga, nakakalungkot na ang Nine Dragons Diamond Body ay nangangailangan ng 9 na kaluluwa ng dragon para maabot ang tugatog nito. Lalo na ang huli na naging ethereal. Ngunit ang kaluluwa ng dragon na iyon ay kasama ni Ethan, isang tunay na kahihiyan. Sir Leng, bakit hindi mo rin itinakda ang kaluluwa ng dragon bilang isang kondisyon sa kasunduan? Panginoon ng Ari-Arian, pigilan mo po ang iyong kasakiman. Alam mo rin ang kanyang ugali. Kung itutulak natin siya ng sobra at siya'y mabaligtad, hindi tayo handang kunin siya at tayo'y lubos na magduruso mula rito. Bukod pa rito, ang kaluluwa ng Dragon Vein ay isang mabangis na nilalang. Kahit na dumating ang kapalaran ng batang panganay na batang Panginoon, isa lamang ang kanyang mapapatiisin. Dahil Panginoon ng Ari-Arian ay kayang gumamit ng 8 kaluluwa upang sanayin ang iyong sarili, ang sakit ay magiging napakasakit. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng sigla ni Body Root ito magiging isang siguradong tagumpay. Payo ni Winfred, hindi pa nakukuha ni Sir ang katawang diamante at hindi niya kayang suportahan ang napakaraming kaluluwa ng dragon. Ano ang saysay ng pagbawi sa 9 na kaluluwa?
Dapat nating hintayin na magsanay si Sir dito at saka natin hanapin si Ethan. Naniniwala pa rin si Tenzin na hindi niya ito kailanman sasanayin para umabot sa tugatog dahil sa isang nawawalang kaluluwa ng dragon, bagamat naiintindihan niya ang loika ni Winford. Dahil ang pagmamadali ay nagsasayang ng maraming bagay sa maraming pagkakataon, mas makabubuting gamitin muna ang 8 pa. Tungkol naman sa ika-9 na kaluluwa ng dragon, Ethan, maghintay ka lang. Sasama ako para sa huli. Sumanghel si Tenzin sa loob, puno ng diwa ng pakikipaglaban. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin ng pulang kislap sa ilalim ng kanilang mga paa. 20 milya ang layo, nakasandal si Ethan sa isang puno, hinihintay ang pulang kislap na pumasok sa kanyang katawan, ang kanyang Blood Infant. Nang umalis siya, pinapunte niya si Blood Infant sa ilalim ng lupa, pinapanood ang mga disenyo nila para sa body root. Hindi niya akalain na mabilis niya palang malalaman ang lahat. 9 na dragon na may diamanteng katawan. Ngumisi si Ethan, kaya gamit ang 9 na kaluluwa ng dragon para sa pagsasanay, ang matandang Zoro na si Tenzin ay maaaring makaakyat sa ethereal stage mula sa tuktok ng Profound Heaven stage. Delikado iyon. Kay dali lang sana kung mayroon akong isang kaluluwa ng dragon mula sa set, kung hindi ay hindi ko sana binitawan ang body root. Hindi sila kakatok agad. Bago matapos ang training nila, hihihi. Humagalpak ng tawa si Ethan at sumulyap sa tabi niya, batang satyr, tere na sa bundok ng Beastland. Nasa paghahanap ng sangkap. Nagningning ang mukha ni Satyr Gord. Umiling lang si Ethan habang nakangiti ng mahina. 411. Sa tahimik na kagubatan, isang sigaw ang nagpatalsik sa mga ibon. Isang nagliliyab na halimaw na may pakpak na may malalaking mata ang mabilis na lumabas sa kagubatan dahil sa takot at pagkataranta. Nanginginig ito mula ulo hanggang paa, tarantang-tarantang ikinakampay ang mga pakpak nito kahit sa 12 ng mga puno para makalabas. Tumigil ka nga dyan, sabi ko. Ngayon na, bago mo pa lumala ang sitwasyon. Isang parang batang boses ang nagmula sa likuran, ngunit kakaiba ang pagiging dominanti. Pinagpapawisan sa buong katawan, humihingal ang espiritual na halimaw, habang bumibilis ang pagkislap ng mga pakpak nito. Naniniwala itong ang tinig ng anghel ay boses ng isang manggagapas, na darating upang hilahin siya pabalik sa impyerno. Tumigil ka. Nahawakan mo ba ang ulo mo? Parang pinapaupo mo ako ng tahimik habang sinasaktan mo ako. Swoosh! Isang pulang kislap ang lumabas mula sa likuran, sinampal siya ng napakalakas kaya napayuko siya. Namuti ang mga mata nito nang tumama ito sa lupa sa isang bunganga na 100 metro ang lapad. Habang humuhupa ang alikabok, ang mga espiritual na halimaw sa malapit ay nagsilaboy sa takot. Tanging ang malaking halimaw na lamang ang natira, giniginaw at bogbog, habang isang maliit na figure ang lumapag sa ibabaw nito. Ang tanging reaksyon ni Satyr Gord sa kaawa-awang espiritual na halimaw na wasak ang likod ay, hindi mo lang alam kung kailan dapat tumigil. Sinabi ko na sa iyo na tumigil ka pero hindi, pinilit mo lang akong gawin ito. Ang tanga mo, ayaw ko sa buhay mo. Sumakay si Satyr Gord sa likod nito, hinawakan ang mga pakpak at pinunit ang mga ito. Bumulwak ang dugo na parang talon, ngunit ang espiritual na halimaw ay bigla na lamang gumalaw, nilalamig pa rin. Na marahil ay para sa ikabubuti. Maiiyak na sana ito nang makita ang napakaraming dugong bumubulwak mula rito. Matamis na Hesukristo, hindi ang buhay ko ang gusto mo, kundi ang mga pakpak ko. Paano naiiba ang isang lumilipad na espiritual na halimaw na walang mga pakpak sa isang pile? At hinihiling mo pa rin sa akin na tumigil. Sino ba naman ang gumagawa ng mga ganyang bagay na parang ayos lang sa araw-araw? Ano ang magagawa nito? Ang malalakas ay gumawa sa mabangis at malupit na paraan. Habang nakasuot ng mga pakpak ang singsing niya, binilang ni Satyr Gord gamit ang kanyang mga daliri, kasama ang mga pakpak nitong ika-4 na antas na espiritual na halimaw, dapat ay 80 ang kabuuan. Kumusta na kaya si tatay? Tumalon si Satyr Gord sa ere at nawala. Tanging ang pile na espiritual na halimaw na lamang ang natira, ang mga mata nito ay nakapikit sa kanilang mga butas at ang dugo ay dumadaloy sa kanyang likod na parang ilog. Hindi na magtatagal ang mundong ito, sigurado iyon. Samantala, sa isang clearing, 3 5th level spiritual beast ang nanginginig sa takot. Lumapit si Ethan sa kanila, malamig ang mga mata at may mahinang asul na apoy na kumikislap sa kanyang noo.
Siguradong matatakot din sila kay Ethan kahit wala ang gimmick na iyon, pero hindi sapat para mawala kahit ang kanilang likas na hilig na lumaban o tumakas. Kayong tatlo, tumalikod kayo. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Nagtinginan ng mga espiritual na hayop habang umiiyak at humarap sa isa't isa. Paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang tao para agawin ang kanilang kagustuhang tumakas? Ang hangin sa paligid niya ay halatang galing sa isang malaking boss nila. Napatawa si Ethan habang hinihipo ang asul na apoy. Kung wala ang sanggol na ito rito, mag-aaksaya lang siya ng oras sa paghabol sa mga halimaw na ito parot par ito. Ngayon, maaari na niya silang utusan na mamatay at pumila na lang sila sa bangin, at parang likas na sa kanya ang pagbagsak patungo sa kanilang kapahamakan. Habang sinusundan ng isang espiritual na halimaw, ang bibig ni Ethan ay napangiti ng dumampi sa mga pakpak nito. Nanginig at pinagpawisan ang biktima. Ang sumunod na narinig ay isang tunog ng pagluha, isang sakit na napakasakit, kaya't humagulgol ito sa pag-iyak. Habang ang dugo sa likod nito ay malayang bumubulwak. Sige na nga. Bulyo ni Ethan. Dahil sa pagsisisi, mas lalong isinubsob ng espiritual na halimaw ang kaawa-awa at mapang-akit nitong katawan sa kakahuyan, na nag-iwan ng makapal na bakas ng dugo. Para naman sa dalawa pang espiritual na halimaw, nang makita ang kaawa-awang kapalaran ng kanilang kaibigan, mas lalong nanginig ang mga ito, nagmamakaawa kay Ethan gamit ang kanilang malalaking puppy eyes. Sila ay mga maringal na espiritual na hayop sa ikalimang antas, mga pinuno ng pangkat sa Beastland Mountain Range. Pero ngayon, ang kanilang mga pakpak ay nabunot ng isang ordinaryong tao. Nako, ang sangkatauhan. Ano na ang magagawa nila? Ang lalaking ito ay may alon-alon na asul na bagay na nagpapaamo sa kanila na parang mga tuta. Rip! Kasabay ng dalawa pang malalakas na tunog, ang mapanglo na sigaw ng mga espiritual na halimaw ay umalangaw-ngaw sa asul na kalangitan, habang si Ethan sa likuran nila ay kumakaway paalis. Ang mga espiritual na halimaw ay naglakad sa parehong daan na dinaanan ng kanilang kapatid, umiiyak at nanlulumaw sa kanilang mabagal na paghakbang papasok sa kagubatan. Tanging ang nakapangangilabot na bakas ng dugo ang patunay ng nakapangangilabot na pagpapahirap. Itinabi ni Ethan ang mga pakpak. Isang hakbang na lang ang layo niya sa kanyang layunin. Habang papunta siya upang ipagpatuloy ang pag-aani, isang pulang kislap ang dumating sa anyo ni Satergord. Tay, nakakuha ako ng mga 80 pares. Ikaw naman. Inilantad ni Satergord ang kanyang namumula na mukha. Ngumiti si Ethan, habang tumataas at bumababa ang mga kilay, pareho lang, 235. Ang dami naman. Nagtampo si Satergord, Tay, ang sama mo naman. Kailangan kong habulin ang mga espiritual na halimaw na iyon sa bawat pagkakataon habang ikaw naman ay gumagamit lang ng asul na apoy para patahimikin sila. Paano ako mananalo ng ganito? Sumimangot si Satergord at napapadpad. 3 buwan na ang larong ito. Ang inakala niyang paghahanap ng mga halamang gamot ay nauwi sa pagpitas ng mga pakpak at pagkawala ng kanyang interes. Ginawang hamon ito ni Ethan, sinabing bibigyan niya ito ng 10 sangkap para sa ika-8 baitang kung makakalap muna siya ng 1,000 pares ng pakpak. Dahil doon, natuwa siyang maglibot sa mga bundok. Pero nang magsimula ang karera, nalaman niya na may sekretong sandata si Ethan, na siyang dahilan kung bakit nakikinig sa kanyang mga utos ang buong spiritual beast ng kabundukan. Sa unang 2 linggo pa lamang, nalampasan na siya ni Ethan. Nasira na ang kanyang pag-asa na manalo. Malakas siya, pero si Ethan ay may asul na apoy na kayang ihanay ang mga halimaw para sa pagpatay. Nakita ni Ethan ang kanyang kutob at ngumiti, Bata, Sater, paano ito? Kailangan ko pa ng 1,000 pero panalo ka kung makakakuha ka ng 300 bago ako. Talaga. Kumislap ang mga mata ni Satergord, tuparin mo ang pangako mo. Aalis na ako. Pero bigla siyang bumalik, at nahihiyang nagtanong, Tay, bakit po kailangan ninyo itong mga pakpak? Nagsawa na ba kayo sa mga pakpak ninyo at gusto nyo nalang palitan ang mga ito araw-araw? Para kayong mga katulong sa palasyo ng imperyo. Nagpapalit din sila ng alahas, tulad ninyo. Hindi ako babae para magkaroon ng ganyang bisyo. Kumunat ang noo ni Ethan, gawin mo na ang gusto mo. Malalaman mo rin mamayang gabi. Sige. Umalis si Satergord na nagkibit balikat. Ang premyo lang naman ang mahalaga sa kanya. Wala siyang kuryosidad na malaman kung ano ang gamit ni Ethan sa mga pakpak.
Ngunit bago pa siya makahabol pa, isang bagyo ang humampas sa kanila. Lumipad ang buhangin at mga bato habang isang itim na ulap ang bumalot sa kabundukan ng Beastland. Maya-maya pa, isang itim na ibon na may 300 metro ang haba at 3 ulo ang sumilip. Ang malalakas nitong pakpak ay nagpapadala ng matatalim na hangin na kayang durugin kahit ang mga bato. Sumigaw si Ethan, ika-9 na antas ng espiritual na halimaw, Three-Headed Crow. Anong ginagawa nito rito? Ito ay sakop lamang ng ika-6 na antas ng espiritual na halimaw. Tay, pwede po ba nating gamitin ang mga pakpak nito? Bakit hindi na lang natin hilahin? Mungkahi ni Satyr Gord. Sabi ni Ethan, batang Satyr, umayos ka. Ang espiritual na halimaw na ito ay sapat ang lakas para magwala sa sacred domain. Tayong dalawa ay walang kapantay dito. Nanginig ang puso ni Ethan at napalunok siya. Hindi niya kailanman pinangarap na ang mortal na dominyo ay magkakaroon ng ganitong espiritual na halimaw. Alam niyang mas malalim pa ang sakop ng Beastland Mountain Range, may mga lugar na hindi kayang tawirin ng mga 6th level spiritual beast na kinaroroonan ng isang kakila-kilabot na nilalang. Hindi man lang niya naisip na galugarin ito. Ang Beastland Mountain Range ay isang walang hanggang imbakan ng kayamanan na hindi niya mangangahas na buksan hanggat wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Pero nahuli siya ng tagapag-alaga ng kabangyaman na iyon na nakababa ang pantalon. Tay, hindi ba kayang gawin ng asul mong apoy ang bagay na iyon? Paalala ni Satyr Gord sa kanya. Nakabawi rin sa wakas si Ethan, paano ko nga ba nakalimutan? At ginamit ang kanyang panlilinlang. Sa sandaling lumabas ang apoy na iyon, huminto ang 3 ulong uwak, habang ang lahat ng mga ulo nito ay nakatuon sa kanya, ayan ka na. Ang bawat ulo ay mayroon ding asul na apoy. Nawala ng malay si Ethan. 412. Diyos ko, may asul na apoy din ang bagay na yan, 3 sa ibabaw niyan. Parang nabulunan si Ethan sa langaw. Siya ang may hawak ng asul na apoy sa ngayon, at lahat ng mga halimaw ay nanginginig sa kanyang paanan. Pagkatapos, dumating ang ika-9 na antas na espiritual na halimaw na ito na may parehong maringal na kapangyarihan, kaya naman hindi siya tinatabla ng kanyang apoy. Sa harap ng gayong kapangyarihan, isa lamang siyang sundalong pandigma. Hu! Ikinakampay ang mga pakpak na umaabot sa langit, lumapit ito sa dalawa, na naglagay ng malaking anino sa kanila. Lumunok ng malalim, pinagpapawisan na ngayon si Ethan. Ikaw ba ang nanghuhuli sa mga lumilipad na espiritual na halimaw? Nakatutok sa kanya ang mga mata ng Three-Headed Crow, ngunit tanging ang gitnang ulo lamang ang nagsalita. Pinagpawisan ng husto ang noo ni Ethan, ang ika-9 na antas ng espiritual na halimaw ay may katalinuhan na kayang magsalita. Mahirap ito. Ang ganitong pag-iisip ay hindi katulad ng mga mababangas na espiritual na halimaw na iyon. Mas mahirap itong linlangan at takasan. Pinutol siya ni Satyr Gord bago pa man makapagsalita si Ethan, at buong pagmamalaking sumigaw, kami na yan. Paano naman? Nako, huwag kang makinig sa kalokohan ng isang batang paslit. Wala naman tayong pinapatay, hihihi. Tinakpin ni Ethan ang bibig ng bata at pinunasan ang noo niya habang nakangiti. Lalong lumulubog ang puso niya. Para magtanong ang 3 ulong uwak tungkol sa pangangaso, tiyak na naparito siya para ayusin ang problema. Ang pinakamagandang gawin niya ay ang magparaya, magsinungaling, at mandaya habang naghihintay ng perpektong sandali para tumakas para iligtas ang kanilang buhay. Sinong matinong tao ang aamin? Napaka-inosente pa rin ng batang si Satyr. Kung ikukumpara sa mga Zoro sa Titans, siya ay kasing bastos ng mga halimaw sa Beastland Mountain Range. Nagpalitan ng tingin ang mga ulo ng Three-Headed Crow at tumango. Pamilyar dito ang asul na apoy na nasa mukha ni Ethan, oo, ikaw nga yan. Halika, gusto kang makita ng aking Panginoon. Guru. May amo ba ang isang espiritual na halimaw sa ika-9 na antas? Anong klaseng halimaw ang ginagawa niya? Dinilaan ni Ethan ang kanyang tuyong mga labi, wala sa sarili. Ang maliit na imperyong Titan sa simpleng nasasakupan ng mga mortal ay nagtatago ng isang liblib na halimaw. Kailangan itong pag-iisa, kung hindi ay hindi magpapadala ang kanyang maharlikang sarili ng isang uwak na may 3 ulo sa mga lakad kung hindi. Sino ang makakatalo niyan? Mas mahalaga, saan siya nanggaling? Napaisip si Ethan at kumislap ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang asul na apoy sa Three-Headed Crow at tumango bilang pag-unawa.
Sa tingin mo ba makikita siya ng batang Panginoon na ito dahil lang sa sinabi mo? Sino sa tingin mo ang para sa akin? Alam ni Satyr Gord na wala siyang kalaban-laban, ngunit hindi pinapayagan ng kanyang pagmamataas ang anumang pag-atres. Parang sinasabi sa kanya ng kanyang puso na ang pagyuko ng kanyang ulo sa takot sa harap ng ikasyam na antas na espiritual na halimaw ay isang kahihiyan. Para siyang isang maharlika, laging nakataas ang kanyang maliit na ulo. Ang uwak na may 3 ulo ay mausisa sa halip na magalit sa bastos na ugali ni Satyr Gord. At sa katunayan ay yumuko ito bilang paggalang, patawarin mo ako, batang Panginoon. Gaya ng utos ng Panginoon, kailangan kitang isama, kahit na sa pamamagitan ng puwersa. Nakikita mo ba ang asul na apoy sa aking ulo? Ibinigay ito sa akin ng Panginoon upang makalaban ko kayo ng Ginoo. Huwag mo akong pilitin. Ayokong saktan ka. Hey! Gusto kong makita kang sumubok. Mula nang maalala ko, umaasa lang ako sa mga pinagkakatiwalaan kong kamao. Wala pang nakakatalo sa mga yan. Hindi ako takot sa'yo. Itinaas ni Satyr Gord ang kanyang mga manggas, ngunit pinigilan siya ni Ethan na magsimula ng away. Habang nag-iisip, tumango si Ethan, sige, magkikita tayo sa iyong Panginoon. Pangunahan mo ang daan. Medyo malayo ito rito. Sumakay ka na lang sa likod ko. Ihahatid kita. Yumuko ang uwak na may 3 ulo at sumakay si Ethan kasama si Satyr Gord. Nagrereklamo pa rin si Satyr Gord, Tay, hindi ba't pag-amin ito ng pagkatalo? Magmumukha akong masama. Hahaha, paano ito naging isang pagkatalo? Iniimbitahan lang tayo ng kabilang partido. Kahit na ito ay pamimilit, ito ay may paggalang. Kailangan nating umalis. Parang alam natin kung kailan haharapin ang katotohanan at tanggapin ang mga katotohanan. Kailangan nating pumunta kahit ayaw natin, ngunit ang pagkakaiba sa saloobin ay magiging napakalayo. Dahil sa napakalawak na agwat sa lakas, sa halip na ilagay ang sarili sa kahihiyan, inirerekomenda na umatras muna. Ngumiti si Ethan, isa pa, interesado ang tatay mo na makita ang eksperto sa misteryo. May mga tanong ako na kailangan ng kasagutan. Pinitik ni Ethan ang kanyang daliri at ang asul na apoy ay sumilay sa ibabaw nito, na makikita sa malalalim at itim na mga mata niya. Teka lang. Ikinumpas ng uwak na may 3 ulo ang malalaking pakpak nito, dinala ang mga ito sa kalangitan. Ang simpleng ngunit malawak na galaw na iyon ay nagpabago sa pananaw ni Ethan at Satyr Gord sa isang iglap, at natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang dayuhang lugar. Mayroon ba siyang teleporting skill tulad ng Divine Eye of the Void ni Daddy? Tumingin-tingin si Satyr Gord sa bagong lugar na kinaroroonan niya. Umiling si Ethan, sumasaklaw ito ng libu-libong milya, tinatakpan nito ang buwan at ang kalangitan. Isang sikat na kasabihan sa Sacred Domain, na naglalarawan sa isa sa 5 dakilang sagradong halimaw, ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng Voltong Kunpang. Sa isang iglap, tumatawid ito ng 9,000 milya. Ang Three-Headed Crow, isang nilalang na kabilang sa lahi ng Voltong Kunpang, ay hindi gaanong kahanga-hanga, ngunit kaya pa rin itong tumawid ng 100 milya. Hindi yun teleportasyon, kundi purong bilis. Napasinghap si Satyr Gord, na mangha sa malaking ibon, ang galing mo talaga. Kaya ko sinabi sa'yo na hindi tayo mananalo. Kaya kung kumurap, totoo, pero ilang milya lang ang layo. Tinapik ni Ethan ang gulat na ulo ni Satyr Gord. Kahit na nagyelo ang ekspresyon, kitang-kita sa masiglang buntot ng Three-Headed Crow ang magandang mood nito habang mapagkumbabang sinasabi, napakabait mo. Walang kwenta sa iyo ang ganyang panlilinlang, young master. Lumipad ang uwak papasok sa bundok ng Beastland. Nakita ng mga espiritual na hayop sa daan ang kanilang panganay na kapatid na dumaan at yumuko bilang paggalang, maging ang mga espiritual na hayop sa 9 na antas. Maging ang mga nangangasong espiritual na halimaw ay huminto upang magpakita ng kanilang paggalang. Ito ang kapangyarihang taglay nito rito, pangunahin na dahil sa asul na apoy. Para sa asul na apoy na magdulot din ng takot sa mga espiritual na halimaw sa 9 na antas, ibig sabihin yan. Naningkit ang mga mata ni Ethan. Paglingon niya sa paligid, nakita niya ang hari ng mga halimaw, isang 6 na antas na espiritual na halimaw, na inaatake at lumilikha ng isang nakakagulat na eksena. Ang mas nakakagulat pa ay kung paano nagkaroon ng lugar ang mortal na domain na may napakaraming matataas na antas na espiritual na mga halimaw. Nagdulot ito ng tanong na, sino ang kumokontrol sa kawan na ito? Anong klaseng nilalang siya?
Inaabangan ni Ethan ang pagkikitang ito. Pagkalipas ng isang oras, ang three-headed crow ay lumapag sa isang mataas na bundok na nababalutan ng mga ulap ng kulog. Isang madilim na kuweba ang nakaharap sa Beastland Mountain Range, parang isang laging nagmamasid na itim na mata sa mga lupaing ito. Iyan ang tahanan ng aking Panginoon. Tumingin si Ethan sa kuweba, sa mababangges na halimaw sa kanilang likuran at bumaantong hininga. Ang tanging paraan para makarating dito ay sa likod ng tatlong ulong uwak. Isang oras lang ang aming nilakbay kahit malayo. Sa bilis ng dalawa, aabutin sila ng kalahating buwan. Ang pinakamalaking dagok ay ang laki ng Beastland Mountain Range. Ang lugar na ito ay mahigit kalahati ng buong Hanay, ang tunay na Beastland Mountain Range. Hinihintay ka na ng Panginoon. Pumasok ka na po. Umalis ang tatlong ulong uwak na may huling magalang na panghihikayat. Tumango sina Ethan at Satyr Gord, saka pumasok sa kuweba. Matatapang na lalaki ang dalawa, anuman ang mangyari, handa na kami. Hindi niya sila matatalo, sigurado iyon, kahit pa gusto na silang patayin ng lalaki, kaya mas mabuting sumugod na lang ng padalos-dalos. Pero dahil nagpadala siya ng isang uwak na may tatlong ulo para gabayan sila rito, dapat ay mabait siya. Malamang. Nagpakita ng kanilang mga nakakatuwang mukha ang dalawa. Hu! Isang asul na balangkas ang sumili at nagbigay liwanag sa buong kuweba. Ang asul na liwanag ay nagpakita ng isang trono at nakaupo rito ang pamilyar na figure na nakita ni Ethan sa kanyang panaginip. Isa siyang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na kasuotan. Maliit ang kanyang balbas at may nakakatakot na ngiti, hahaha, anak, nagkita tayo ulit. Ikaw. Ngumiti pabalik si Ethan. Samantala, 1,000 metro sa ibaba ng Caged Dragon City, sa isang malaking espasyo, isang kakaibang hanay ang nakaukit sa sahig. Siyam na gintong dragon na 3 metro ang haba ay nakapalibot dito. Ang gininto ang kadena na nagmumula sa kanilang mga bibig ang nagbigki sa kanila sa gitna ng hanay. Mga alon ng kapangyarihan ang pinakawalan mula sa sentrong iyon, walang tigil at mabigat. Kung magtipon ng mga kagalang-galang, walang mangyayaring masama kapag nabuksan na ang hanay. Nakatayo si Winford sa labas ng hanay na may pag-aalala. Hawak ni Tenzin ang isang berdeng ugat, at may kislap sa kanyang mga mata. Kung alam lang ng mga matandang iyon na mayroon tayong body root at maaari tayong magsanay sa 9 Dragons Diamond Body, sasabihin nilang mauuna ang mga interes ng bahay at pipiliin ang pinakamahusay na kandidato para sanayin ito. Sasanayin sana nila si Fredrin dito at bantaan ang posisyon ko. Dahil sa pag-alis ko sa kanilang likuran, malapit nang maging huli ang lahat kahit na matuklasan nila at sa huli ay susundin nila ang aking salita. Ang pinakamalakas at estate lord ng Regent Estate ay ako, hahaha. Gayunpaman. Walang pag-aalinlangan, Sir Leng. Magsimula na. Pinutol ni Tenzin ang pag-aalala ni Winford. Bumantong hininga si Winford at gumalaw ang kanyang mga kamay. Whoosh! Sa isang kislap ng ginto, hinailan ng 9 na dragon ang mga kadena upang ipakita ang isang maliwanag na kuweba na nagpapakawala ng mga ungol ng dragon. Tuwang-tuwa si Tenzin sa bawat hakbang, nagmamadaling pumasok. Hindi nagtagal ay natakpan ang kumikinang na bunganga ng kuweba habang gumagalaw ang mga kadena. Tanging si Winford lamang ang balot ng pag-aalala habang nakatingin sa katahimikan. Kung hindi matutunan ni Tenzin ang kasanayan, mababasag ang selyo at madudurog ng 8 dragon kahit ang mga venerable. Magpapaulan ng kaguluhan ang mga dragon vein souls. 413. Salamat, Senior, sa lahat ng pagkakataong iniligtas mo ako. Yumuko ng buong puso si Ethan matapos malaman na siya pala ang taong may asul na apoy noon. Ngumisi ang lalaki, hahaha, bata, minsan lang kita na iligtas noon mula sa kawan ng mga lobo. Simula nang ibigay sa akin ng Senior ang asul na apoy, maraming beses na itong ginamit ni Junior para iligtas ang kanyang sarili. Para na rin itong pagtulong ni Senior. Hindi ko malilimutan ang ganitong pabor. Yumuko muli si Ethan. Tinitigan ng lalaki si Ethan ng masama, kahit walang pakialam kung seryoso ba ito o hindi, ayos lang, hindi ako hihingi ng bayad. Bakit hindi mo ilabas para makita ko? Natigilan si Ethan, hindi alam kung anong laro ang nilalaro niya. Ngunit sa kanyang napakalakas na lakas, hindi kailanman mananalo si Ethan, at pinili niyang sumama. Inilabas niya ang kanyang daliri at isang asul na liwanag ang sumabog.
Natigilan ang lalaki sa apoy, sa kabamantong hininga, akala ko rin ganoon. Pinuno mo ito. Bata, napakaswerte mo talaga. Anong ibig mong sabihin, senyor? Tanong ni Ethan. Bamantong hininga ang lalaki, ang asul na apoy ay aking likas na pag-aari, na konektado sa aking isipan. Nang ibigay ko sa iyo ang asul na apoy, nakita ko ang lahat ng iyong ginagawa. Nanigas ang puso ni Ethan at lumingalinga ang kanyang mga mata, parang may palaging nagbabantay. Natawa ang lalaki sa kanyang halatang iniisip, bata, masyado kang maingat. Ano pa ang silbi ko sa isang mahinang tulad mo? Binabantayan lang kita kung sakaling may mangyaring masama at magpadala ng isang taong magliligtas sa iyo. Huwag mo sanang baliin ang aking mabuting kalooban. Nanginig ang puso ni Ethan sa babala niya. Nagpatuloy ang lalaki, ngunit hindi nagtagal matapos mo itong makuha, pinino mo ang asul na apoy, pinutol ang aking koneksyon. Dalawang bagay lang ang ibig sabihin nito. Itinapon mo ito, isang bagay na napakahirap para sa isang taong katulad mo, o pinagsama mo ito sa iyong katawan sa pinakamalalim na antas, na mas lalong hindi pa naririnig. Ito ay isang problemang matagal ko nang binabagabag ngunit ngayon nakikita kong nagawa mo talaga ito. Bata, napakaswerte mo na mayroon ka nito. Iniisip ko kung sinong Grandmaster ang nasa ilalim mo. Kinilig si Ethan. Walang duda na taga-sacred domain ang lalaking iyon, at isa pang ang santo. Mas mabuting mag-ingat at maging maikli at maikli lang. Alam niya ang tungkol sa Blood Infant at Patriarch Blood Demon ngunit wala pa rin siyang ipinakitang sama ng loob. Kaya wala siyang kaugnayan kay Patriarch Blood Demon. Ang pagsasabi na ako ay kanyang inapo ay dapat na maging ligtas na pusta. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, pagbati, Senyor, galing ako sa Sacred Domain, ang inapo ng Patriarch Blood Demon. Tigilan mo na ang kalokohan. Sumigaw ang lalaki, malakas ang Patriarch Blood Demon pero isa lamang saint na may malasakit sa kanyang pananaliksik sa Blood Infant. Ang mga kasanayang nakita kong ginamit mo 9 na taon na ang nakalilipas ay masyadong masalimuot para makuha mula sa sinuman sa ilalim ng isang emperador. Magsalita ka. Sino sa mga sinaunang emperador ang iyong Panginoon? Nanginginig si Ethan. Matalas at tuso ang mga mata ng lalaki. Mula pa lang sa hanay na iyon 9 na taon na ang nakalilipas, natukoy na niya ang antas ng Panginoon ni Ethan. Walang paraan para malaman ng isang taong walang pakialam ang tungkol sa 10 sinaunang emperador at Patriarch Blood Demon. At dahil napapalibutan siya ng mga halimaw, ang hari nito, marahil. Lalong lumakas ang pag-agos ng pawis ni Ethan. Sa harap ng lalaking ito, wala siyang kwenta, wala siyang kwenta. Nakita siyang tahimik ng lalaki at ngumisi, bata, buong buhay ko ay nilaibot ko ang mundo at nakita ko ang lahat. Maaaring hindi mo sabihin pero nahuhulaan ko pa rin. Ang mga tableta at array na ginamit mo ay kahanga-hanga at bihira, ngunit mahusay ka rin sa kasuklam-suklam na Blood Infant. Ang tanging emperador sa mundo na may ganitong kaalaman at lihim na taga-ipon ng sining ay ang matandang kakatwang 9 Serenities. Lalong nanginig si Ethan, at nataranta. Sa isang hula lang, natuklasan na ng lalaki ang lahat, at iyon din ay sa pamamagitan lamang ng panunood sa kanya na ginagamit ang mga array. Kailangang may sapat na karanasan ang lalaki na kahit ang demonic emperor ay hindi kayang ikumpara. Hangang-hanga ako sa titig ng senyor. Yumuko ng malalim si Ethan, ako nga ang kahalili ng 9 Serenities Emperor pero hindi ko siya naranasang makilala. Hahaha, halos imposible yan. Sa palagay ko ay napunta na siya sa underworld at naging multo na ngayon. Umiling ang lalaki, noong panahon ng 10 emperador, bawat isa ay may kanya-kanyang kakibang kasanayan. Ang mga mata ng Heavenly Emperor, ang banal na kamao ng Tyrant Emperor, habang ang 9 Serenities lamang ang isang mahusay na kasanayan. Nakakahiya siya sa iba, lahat sila ay nag-akala na peke siya. Ngunit ang 9 Serenities ay talagang matyaga, tinitipon ang mga lihim na sining at mga pamamaraan ng paglilinang ng mundo. At sa pamamagitan ng lahat ng kaalamang iyon, siya ay naging isa sa pinakamalakas na 3 emperador. Tinipon niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa 9 Serenities Secret Records, isang kayamanang inaasam-asam ng lahat. Hindi ko inakalang mahuhulog din sa kanya ang Blood Infant Art ni Patriarch Blood Demon.
Bata, ang paghawak sa record na iyan ay parang ginagawa kang pinakamaningning na hiya sa mundo, isang silid aklata ng mga sekreto. Dahil nasa kamay mo ang lahat ng sining na nasa ilalim ng 10 emperador, natanggap mo ang pinakamalaking biyaya sa iyong landas upang maunawaan ang Tao. Tumango si Ethan habang pinupunasan ang kanyang noo. Sa ilang salita lang, nalaman na siya ng lalaki bilang ang may hawak ng 9 Serenity's secret records. Lahat ng tao sa sacred domain ay mababaliw dito, na magtatapos sa kanyang maagang pagpanaw, syempre. Sa swerte naman ng lalaking ito, inisip niya ang sarili niya na mas magaling pa kaysa sa mga emperador, at kinukutya ang kasakiman nila sa mga sulat kamay. Nirerespeto niya ang 9 Serenity's secret records, pero hindi niya ito nakawin sa bata. Ito ang pinakamaswerteng pagkakataon ni Ethan sa ngayon. Parang hindi naman niya ito mapipigilan kahit papaano. Naglakas loob si Ethan, Senior, sa tono mo, sa palagay ko ay pamilyar ka sa 10 emperador. Siguro. Nakarating ka na sa Lightning Canyon. Ano ang nakuha mo? Malamig na tanong ng lalaki. Dinilaan ang kanyang mga labi at mariing tumango si Ethan, Senior, naranasan ko na talaga yan. Malaki ang naitulong ng asul na apoy ng Senior sa pakikipaglaban sa lilang-hanay ng kidlat ng Lightning Canyon. Hindi ko lang alam kung gusto ng Senior ang Purple Lightning Gold Eye. O ang Divine Eye of the Void. Kumislap ang kanang mata ni Ethan sa 3 gintong halo. Nang inig ang bibig ng lalaki, ngumiti siya at napakamot sa ulo, hahaha, nahanap mo naman pala. Hindi naman nasayang ang tulong ko. Gusto niya ang ultimate skill ng Heavenly Emperor, ang Divine Eye of the Void. Ang natitira na lang ay alamin kung ang sining ba ang gusto niya o ang mga mata ko. Hindi naman niya iyon dudurugin, di ba? Tumawa muli ang matipunong lalaki sa kanyang upuan sa imperyo, na nagpagising sa kanyang pag-iisip, bata, ayaw mo bang malaman kung sino ako? Magpakasaya ka. Isang nagliliyab na apoy ang sumiklab sa likuran niya, kulay asul at hugis isang malaking ibon na may mas malalaking pakpak. Nanlaki ang mga mata ni Ethan, ang ulo ng 5 sagradong halimaw, Voltong Kunpang. Naisip niya rin iyon kanina, pero ang makita ay paniniwala, na siyang nagpayanig sa kanyang pusong naninigas. Ang 5 sagradong halimaw ay katumbas ng 10 emperador, ngunit mga pinuno ng mga halimaw. Ang pagkikita kay Voltong Kunpang ay parang pagkikita ng isang sinaunang emperador. Kahit na bumalik siya sa pagiging demonic emperor, isang eksperto sa antas ng emperador, isa pa rin siyang langgam. Ngayon alam na niya kung bakit nanginginig ang bawat halimaw sa harap ng asul na apoy. Paano nila masasaway ang makapangyarihang Panginoon ng kaharian ng mga hayop? Kahit ang mga tao ay manganginig kapag nakaharap sa isang makapangyarihang halimaw tulad ng Voltong Kunpang. Nakita niya ang soaring kilin sa Lightning Canyon, ngunit patay na ito, naiwan ang isang binti lamang. Habang si Voltong Kunpang ay nasa laman sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang imahe pa lamang sa likuran niya ay nagniningning na may napakalaking kapangyarihan at presyon na halos mawala na siya ng hininga. Ito ay ang aura ng isang sagradong halimaw. Lumunok ng malakas si Ethan at pinagpapawisan ng husto. Mula pa sa simula ay nakasunod sa kanya si Satyr Gord, tahimik na tahimik sa isang pagkakataon. Kahit siya ay hindi nang ahas na magtanghal sa harap ng Voltong Kunpang. Humagalpak ng tawa si Voltong Kunpang at binawi ang kanyang kapangyarihan at bumaba mula sa kanyang trono, habang masayang pinagmamasdan si Ethan, ikaw talaga ang kahalili ng 9 Serenities. Hindi ako nagkamali na umasa sa iyo. Ngayon na ang susunod na hakbang. Susunod. Napatango si Ethan. Tinulungan ako ni Voltong Kunpang para sa sarili niyang mga dahilan gaya ng inaakala ko. Pero ano nga ba ang hinahanap niya? 414. Tutuparin ko ang kahit anong hiling mo, Senior, kahit ano pa ang mangyari. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, nakabaluktot ang baywang. Parang isang napakagandang bata. Tumawa si Kunpang, huwag kang magbiro. Si 9 Serenities ay isang tusong sorrow noon at dahil ikaw ang kahalili niya, wala ka nang magagawa pa. Hindi ako maniniwala sa anumang lumalabas sa bibig mo. At gaya ng sinabi ko, hindi ako humihingi ng kabayaran. Ang susunod na hakbang na ito ay kahilingan ko lamang. Ikaw ang magdesisyon kung ano ang gagawin.
Pero mas mabuting gawin mo ito ng tama kung tatanggapin mo. Natutap ni Ethan ang kanyang mga labi. Mabait at mapagkumbaba si Kunpang, tanging pakiusap lamang, ngunit ang ganitong estilo ang pinakaangkop sa pagmanyobra sa iba. Alam niya na kung peke ang pangako ni Ethan, ang tanging magdurusa ay ang kanyang sarili. Mas angkop ang Carrot sa mga kasong ito, na nagdaragdag ng sapat na insentibo upang matapos ang trabaho. Alam ni Ethan na ang kahilingan ni Kunpang ay magiging mahirap, kung hindi man imposibleng mapanganib. Walang paraan para tanggapin ito nang hindi man lang nalalaman kung ano ang kaakibat nito. Tumanggaw si Kunpang, mabuti na lang at pinag-iisipan mo ang lahat. Ikaw ang tunay na imahe ng tusong siyam na katahimikan. Kung mas maalalahanin ka, mas panatag ako na ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Bago iyon, gusto ko lang itanong. Maaari mo bang hayaan ang batang iyon sa aking pangangalaga? Lumingon si Kunpang kay Satyr-Gord na nagtatago sa likod ni Ethan, puno ng pagmamahal. Ano? Sabay na umiyak ang dalawa. Lumiit si Satyr-Gord sa likod ni Ethan at nanginag. Senior, ang batang Satyr ay aking inaanak. Bakit mo siya gusto? Natarante si Ethan, alam niyang hindi niya mapipigilan si Kunpang kung siya ay mapusok. Tiningnan sila ni Kunpang ng kakaiba, napakabihira. Nagkasundo kayo sa unang pagkikita at naging isang pamilya pa nga. Mas maganda pa nga ito. Pero kamag-anak ko ang bata, at ang pagtuturo sa kanya ay makakatulong ng malaki sa kanya. Inilibot ni Ethan ang kanyang mga mata habang nag-iisip. Nakita mo na ba si Kuya Kilin sa Lightning Canyon, tama? Siguradong napakapayat niya, tinamaan ng lilang kidlat sa loob ng maraming taon. Ang batang ito ay maaari lamang mabuhay sa Lightning Canyon dahil sa tulong ng kanyang ama. Ang paglabas niya at ang pagiging pamilya niya ay tiyak na dahil sa pagsang-ayon ni Kuya Kilin. Alam mo na ngayon kung sino ako at dahil kami ng kanyang ama ay mga sagradong hayop, mas makabubuting hayaan mo akong alagaan siya. Tigilan mo na ang kalokohan. Sumigaw si Satyr-Gord, ang batang Panginoong ito ay nanirahan sa Titans. 5 taon lang akong nanatili sa Lightning Canyon. Paano ako magiging anak ni Kilin? Tumingin si Kunpang kay Ethan nang walang imak at gulat. Muling isinalaysay ni Ethan ang kasaysayan ni Satyr-Gord. Natahimik si Kunpang, sumimangot, at bumantong hininga, nakikita ko, 300 taon na ang nakalilipas. Anong problema, Senior? Tanong ni Ethan. Si Satyr-Gord ay kanyang inaanak. Mayroon siyang teorya tungkol sa kasaysayan ng bata, ngunit kailangan pa rin ng patunay. Sabi ni Kunpang, 3 siglo na ang nakalilipas, nakarinig ako ng biglaang sigaw sa buong mundo. Parang ungol ng galit ni Kuya Kilin. Minsan, nakatagpo ng aking mga kapatid ang emperador sa langit, tinatakan sila ng banal na mata ng kawalang hanggan sa 3 ipinagbabawal na espasyo, na pilitang tisin ang pagdurusa ng libu-libong lilang kidlat. Sa loob ng maraming taon, nanatiling hindi nagbabago ang lahat. Pagkatapos, sa isang punto, napaungol si Kuya Kilin sa gulat. Hindi ko alam ang kahulugan noon pero ngayon naiintindihan ko na ang ibig sabihin nito ay hindi na niya kayang kumapit at nag-aalala siyang baka mamatay kasama niya ang itlog ng kilin niya. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para ihagis ang itlog palabas ng espasyong iyon. At mula sa itlog na iyon nagmula ka, Satyr-Gord. Kaya nga wala kang ina o ama. May napakalaking kapangyarihan, tulad ng likas na kakayahan ni Kilin. Wala sa 5 sagradong halimaw ang makakatalo sa isang Kilin sa lakas lamang. Natigilan si Satyr-Gord. Nagdududa pa rin siya, ngunit agad niyang napagtanto na ang sakit na naramdaman niya nang makita ang binti ng soaring Kilin sa Lightning Canyon ay dahil sa kanilang magkadugo. Kahit sino ay maiiyak na makitang ang kanilang ama ay nasa ganoong kalagayan. Tumanggaw si Ethan. Hindi niya alam noon kung bakit may puwang ang perpektong hanay. Ginamit ng Kilin ang kahangahangang kapangyarihan nito para gumawa ng butas na iyon para mailabas ang kanyang itlog. Ngunit kahit ang makapangyarihang Kilin ay nagawa lamang ang maliit na butas na iyon, na lalong nagpapatunay sa lakas ng kakayahan sa mata ng emperador sa langit. At sa kanyang desperasyon, ang Kilin ay hindi lamang nawala ng buhay, kundi naging isa na lamang binti. Malamang nasobrahan niya ang paggamit ng kanyang lakas, kaya madali siyang nabiktima ng lilang kidlat.
Maaaring buhay pa ang kilin kung hindi dahil sa pagpapalaya kay Sator Gord. Bumantong hininga si Ethan, ang pagmamahal ng isang ama ay parang bundok. Oo, sigurado ako. Nang pumasok kayo sa Beastland Mountain Range, bukod sa naramdaman ko ang asul na apoy, naramdaman ko rin ang aura ng kilin. Ngayong nasa harap ko na kayo, hindi maaaring magkamali ang ilong ng aking sagradong halimaw. Kaya nga pinaponte kita rito kasama ang three-headed crow. Para makita mo ito ng malinaw. Hinaplos ni Kunpang ang maliit na ulo ni Sator Gord, habang bumubuntong hininga, anak, dapat mo akong tawaging Tio Kunpang. Namula lang si Sator Gord, kinagat ang labi at napaluha. Hindi naman siya pinigilan ni Kunpang, hinayaan na lang niya itong tunawin ang nakakagulat na balita at bumaling kay Ethan, sigurado ang kasaysayan ng batang Sator. Pero hindi ko maiwasang magtaka, ano na ang nangyari kay Kuya Kilin pagkatapos mong pumasok sa Lightning Canyon. Kumusta na siya? Ngumiti ng mapait si Ethan, dahilan para mamula ang kanang kamay niya, ito na lang ang natitira. Ano? Ang binti ng soaring Kilin ay nakapatong sa ilalim ng iyong balikat. Nagulat si Kunpang at hinawakan ang kanang braso ni Ethan, ang dakilang sagradong halimaw ay naging kagamitan ng tao. Kumpleto na ang pananaliksik ng Nine Serenities Emperor. Isa kang tunay na pambihirang henyo, bata. Agad na itinuring ito ni Kunpang bilang epekto ng sikretong sining ng Nine Serenities Emperor. Ngunit nakasimangot si Ethan, nawala ang lungkot sa kanyang mga mata, napalitan ng takot. Naku po. Nakikita mo rito ang mga labi ng iyong dating kaibigan at sa halip na magluksa, pinupuri mo ang pananaliksik ng Nine Serenities Emperor. Humph, hindi naman pala ganoon kabait ang mga sagradong halimaw. Ibig sabihin ba niyan ay peke lang ang lahat ng lungkot na iyon ngayon? Nakaisip siya ng dalawang lohikal na paliwanag, ang makuha ang loob ni Sator Gord at ang makuha ang loob niya. Dahil may mga bagay pa siyang kailangan kong ipagawa, mas mahalaga ang makuha ang loob ko. Tingnan natin kung saan niya dadalhin ito. Kumurap si Ethan ngunit bumantong hininga, Senyor, huwag po kayong magdalamhati. Naku, pasensya na, nawala ako sa sarili ko doon. Namumula, binawi ni Kunpang ang kanyang mga kamay, at bumalik ang lungkot sa kanyang mga mata. Senyor, ano ang kailangan mo sa akin? Napatawa si Ethan habang nakayuko. Bumantong hininga si Kunpang, bilang pinuno ng 5 sagradong halimaw, ikinalulungkot ko ang sinapit ng 3 sa aking mga kapatid na nakakulong sa ganitong mga lugar, hindi makalabas, at wala akong magawang tumulong. Kaya nga gusto kong gawin mo ito, ilabas mo ang aking mga kapatid doon. Hindi ko malilimutan ang iyong napakalaking pagsisikap. Eksaherado ka, Senyor, walang imposible sa kapangyarihan mo. Si Junior ay isang disipulo lang ng langgam. Paano ko may iligtas ang mga senior ko mula sa walang hanggang kapahamakan? Bumantong hininga si Ethan. Sumugod si Kunpang, bata, minamaliit mo ang iyong sarili. Gamit ang mga ultimate skills ng Nine Serenities Emperor at Heavenly Emperor, walang hangganan. At ang mga espasyong iyon ay nagmula sa Divine Eye of the Void. Ikaw na may ganitong skill ay walang magiging problema sa pag-alis ng selyo. Pero kakaunti lang ang aking nagawa. Mas makabubuti kung ibigay ko ang sining sa senior. Sa pagsasanay mo, matatapos mo ito agad-agad. Hindi. Mabilis na umiling si Kunpang, bawat tao ay may kanya-kanyang landas. Nauunawaan ng mga tao ang daw, upang mamuno sa lahat, habang ang mga sagradong hayop ay nahuhukay ang kapangyarihang nasa kaibuturan. Bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan, ngunit hindi sila kailanman maaaring maghalo. Ang sining ng isang tao ay isang bagay na hindi kailanman matututunan ng isang sagradong hayop at ng mga espiritual na hayop. Tinanggal ni Ethan. Siyempre hindi niya ito nawala at naging mapagkawang gawa. Hindi niya ito basta-basta ibibigay. Isa itong pagsubok, isang pagsubok. Ngayong alam na niya na hindi magagamit ng sagradong halimaw ang kanyang sining, nakahinga siya ng maluwag. Dahil walang conflict of interests, nakapagbuo sila ng matatag na relasyon sa negosyo. Tay, gawin mo lang yan. Bumaling ang nakaawang mga mata ni Sator Gord kay Ethan. Sa paggunita sa kalunos-lunos na pagpanaw ng kanyang ama, ninais ni Sator Gord na tulungan ang iba pang mga sagradong halimaw.
Tinapik ni Ethan ang kanyang maliit na ulo habang magiliw na tumatawa. Babaeng palpak, paano ako hindi? Nasa bahay tayo ng ibang tao. Sabi niya hindi niya tayo pipilitin pero kahit ang isang hanggal ay nakikitang hindi ito kahilingan. Humph, kung hindi ako papayag, wala nang matitira ni isang buto sa katawan ko sa kabundokang ito. Ngunit isang maliwanag na ngiti lamang ang ipinakita ni Satyr Gord, ang kanyang kawalang muwang ay nagpainit ng kanyang puso. Tumingin sa tabi ang tuta ng bata, negosyo ay negosyo. Hindi ugali ni Ethan na makipagkita sa isang supot ng pera at hindi niya ito kinukuhaan ng kahit isang sentimo o batong pang-spiritual. Halimbawa, yumuko si Ethan, Senyor, dahil ipinagkakatiwala mo sa akin ang napakalaking gawain na ito, kakailanganin ko ng suporta. Kumunot ang noo ni Kunpong, naiintindihan ang ibig sabihin ng, hahaha, hindi ko nakilala ang matandang si Nine Serenities, pero siguradong may gusto ka sa ugali ng matandang yan. Hahaha, huwag kang mag-alala. May inihandang magandang regalo ako. 415. Pamitik ang mga daliri ni Kunpong. Habang may ingay na nagmumula sa labas, sumulyap si Kunpong sa dalawa, lumabas at ngumiti, sumama ka sa akin. Nasa likuran niya sila, ngunit natigilan sila nang lumabas sila ng kuweba. Isa itong tambak ng madugong pakpak ng espiritual na halimaw. May mga iskarlatang dugong umaagos mula sa base, isang patunay kung gaano kabago ang mga ito. Habang nasa ibabaw nila, ang mga ikasyam na antas na espiritual na halimaw ay patuloy na lumilipad, nagdaragdag sa bonten ng isang karagdagang tumpok ng madugong mga pakpak, na sa bawat pagkakataon ay niyayanig ang lupa. Napasinghap si Ethan. Bilang isang demonic emperor, nasaksihan na niya ang mga kakilakilabot na pagpatay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ginawa ng sarili nilang mga kamag-anak ng walang awa. Alam na niya ngayon na si Kunpong ay isang determinado, mabangis, at ambisyoso na tao. Ang mga espiritual na hayop ay walang iba kundi mga alipin ng isang sagradong hayop, ang kanilang maliliit na buhay ay walang halaga. Kahit na pinupunit nila ang mga pakpak mula sa nanginginig na katawan ng hayop, ang kanilang mga puso ay hindi man lang kumikibo. Alam kong matagal ka nang naghahanap ng mga pakpak ng espiritual na halimaw. Narito ang 100,000 mula sa ika-4, ika-5 at ika-6 na antas ng espiritual na halimaw. Maaari ko silang pakuhain pa kung gusto mo. Ngumiti si Kunpong sa mabangis na tono, na akma para sa isang Panginoon ng halimaw. Mabilis na kumaway si Ethan, napakamaalalahanin ni Senyor. Hindi ko kayang gamitin ang ganito karami. 1,000 lang ang gusto ko. Ang pagkabukas palad at konsiderasyon ni Senyor ay higit pa sa sapat. Gayunpaman, hindi kayang ilagay ng singsing ko ang ganito karaming pakpak. Ayos lang. Iginalaw ni Kunpong ang kanyang kamay at ang tambak ng mga pakpak ay pumasok sa kanyang singsing bago niya ito ibinigay kay Ethan, kunin mo na. Ito ay isang singsing na kumikinang sa asol, ibang klase kaysa sa kanyang Thunder Ring. Mayroon itong napakakapal na espiritual na enerhiya na nagmumula rito kaya't nagbibigay ito ng isang preskong pakiramdam at pinuno ang isa ng Yuan Chi. Imposibleng basta na lang dumating ang isang ordinaryong tao at gumawa ng isa. Sagradong singsing. Gusto niya sanang gawin iyon, ngunit ang pagkuha ng ganoong bagay ay hindi maaaring gawin ng basta-basta. Tanging ang mga nasa kapangyarihan sa sacred domain lamang ang may karapatang magpasikat ng mga singsing na iyon. Kahit siya, isang demonic emperor, ay hindi kwalipikado. Natawa si Kunpong sa pag-aatubili nito, naiintindihan ko. Kahit walang makakakilala sa sagradong singsing na ito sa mortal na sakap, balang araw ay babalik ka rin sa sagradong sakap. Hahaha, napakalayo naman ang tingin mo. Pero ayos lang. Ikinawit ni Kunpong ang kanyang daliri at ang singsing na kulog ay lumipad papunta sa kanyang kamay. Kasabay ng isang kislap ng asol, nagsanib ang dalawang singsing. Singsing ng kulog sa labas, ngunit kasing laki pa rin ang sagradong singsing sa loob. Namutla si Ethan at bumaantong hininga sa loob. Ganyan kagaling, ang kanyang pagpipino ay tiyak na banal. Isa pang bagay na natuklasan ng demonic emperor na ito na kulang sa kanya. Si Volton Kunpong ay tunay na pinuno ng 5 sagradong halimaw, na may parehong pag-iral gaya ng 10 emperador. Ang kanyang gulat na tingin ay humaplo sa ego ni Kunpong, nakangiti at tumatango. Ang mga tusong tukana ng lalaki ay hindi lamang pang-aakit kundi pati na rin ang pagkabigla at pagkamangha. Nakikita mo ba yan? Walang pambabala ang makakapantay sa kadakilaan ko.
Kaya maging mabuti ka at manatili sa akin kung gusto mong mamuhay ng maayos. O baka madurog kita. Ang mukha ni Ethan ay siyang tunay niyang hinahangad. Ha! Tinaas ni Kunpong ang isang kilay, habang gulat na nakatingin sa singsing. Kasabay ng isang pagkumpas at kislap ng lila, isang lilang Thunder Skylark ang lumipad at lumapag sa likod ni Ethan. Natatakot niyang sinulyapan si Kunpong, at lalong nagtago sa likod ng kanyang ama. Kakaiba, ang Thunder Skylark na ito ay may kapangyarihang parang lilang kidlat. Nanginginig ang mga mata ni Kunpong, itinuro si Nova, "Nako, may papel ka ba sa pagpapagamit ng lilang kidlat sa Thunder Skylark?" Oo at hindi. Nang pumasok ako sa Lightning Canyon, hindi pa napisa si Nova at napilitan siyang gamitin ito para sipsipin ang lilang kidlat. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging resulta niya. Mas matalas pa ang isip niya kaysa sa isang simpleng espiritual na halimaw. Ito ang kanyang kapalaran. Sabi ni Ethan, "Bakit, Senior, may problema ba?" Isa itong kakaibang pangyayari na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Ang lilang kidlat ng Heavenly Emperor ay nagmula sa Heaven-splitting Thunder Phoenix, isa sa 5 sagradong halimaw. Ang likas nitong kakayahan ay ang lilang kidlat na ito. Isang sagradong halimaw ang sasabog sa ilalim ng pag-atake nito at kahit ang soaring kilin ay hindi kayang ipagtanggol ito. Kahit na may kakayahang lunukin ng Thunder Skylark ang kidlat, dapat pa rin itong gumuho sa ilalim ng lilang kidlat. Ngunit ang Thunder Skylark na ito ay ipinanganak mula rito. Parang minana ang pamana ng Thunder Phoenix. Kamangha-mangha. Bumantong hininga si Kunpong. Naisip nga iyon ni Ethan. Habang ang itlog ang pinakanatamaan ng lilang kidlat noon, ginagamit niya ang tugatog ng pananaliksik ng Nine Serenities Emperor, ang Demon Transformation Art. Kaya nitong sipsipin ang kahit anong bagay sa mundo. Ito marahil ang dahilan kung bakit natanggap ng hindi pa ganap na Nova ang lilang kidlat. Habang si Ethan ay naapektuhan din. Kung wala ang mystical na sining na ito, matagal na sanang nabaril at namatay ang lalaki at ang ibon. Naunawaan na ni Ethan ang lahat, ngunit hindi siya masyadong interesado sa impormasyong ito. Dahil sa kung gaano kapilipit ang mga tao, ang pagiging maingat ang mas magandang panig ng kanyang katapangan, bukod pa sa pagtatago ng kanyang mga baraha. Maaaring kilala ni Kunpong ang mga sinaunang emperador, ngunit wala siyang kaalam-alam tungkol sa obra maestra ng Nine Serenities Emperor, ang Demon Transformation Art. Ang hindi alam ang siyang sukdulang sandata. Alam na alam iyan ni Ethan simula pa noong una pa lamang siya. Sa nag-iisip at naguguluhan na si Kunpong, nagbigay ng parehong gulat na tingin si Ethan. Bumantong hininga si Kunpong sa huli, napakalaking oportunidad. Napakalaki ng kayamanan ng ibong ito. Bata, isa lang ang swerte mo. Hindi lang ikaw ang pinagpala, pati ang alaga mo ay nakamit ang ginto. Halos mabulag ka na sa lahat ng karma na dumarating sa iyo. Senior, swerte lang yan. Yumuko si Ethan. Ngumisi si Kunpong, "Kung gayon, hayaan mong idagdag ko ang sarili kong basbas at palamutian ko ng ginto ang liryo." Sumenya si Kunpong at lumapit si Nova, natataranta at umiiyak. Gusto sanang makialam ni Satyr Gord, pero pinigilan siya ni Ethan. Si Kunpong ang pinuno ng mga sagradong halimaw, hindi niya ibinababa ang kanyang sarili para suluhin ang mga espiritual na halimaw sa ika-4 na antas. Itinuon ni Kunpong ang kanyang masayang mga mata kay Nova at isang asul na liwanag ang lumipad mula sa kanyang daliri patungo sa noo ng ibon. Tumigil ang mabilis na mga pakpak ni Nova, umungay ito ng isang beses at yumuko, "Salamat sa iyong pagpapala, banal na Panginoon." Si Nova ay nakakapagsalita. Nagulat si Satyr Gord kay Ethan. Natigilan din si Ethan, pero sandali lang, pero bakit babae? Oo, isa na ngayong babae si Nova, kasama ang lahat ng mga benepisyong kaakibat nito. Mayroon siyang nakakakalmang boses at ibang-iba sa estilo ng kanyang matandang lalaki. Kahit na isang dalaga, sa maraming paraan, hindi siya dapat magkaroon ng ganoong kalambat na boses kahit noong bata pa siya. Ibang-iba ito kay Satyr Gord. "Papa, kuya, babae talaga ako noon pa man. Palagi mo na lang akong iniisip na."
Kumaway si Nova sa tabi ng dalawa, kumukurap-kurap sa kanyang malalaki at inosenteng mga mata. Ethan Ahmed, anak. Nakababatang kapatid. Namula si Sator Gord. Bumantong hininga si Nova, habang lumilipad paikot sa dalawa, babae ako, babae ako. Hahaha, bata, hindi mo nga alam ang kasarian ng espiritu mong hayop. Natatawang sabi ni Kunpang. Nako. Paano ko malalaman kung hindi ko naman siya pinapunta para maghanap ng mapapangasawa? Inikot ni Ethan ang kanyang mga mata, itinago iyon sa kanyang sarili at nagpakita lamang ng respeto. Ito ay dahil sa aking sariling kapabayaan, napahiya ang aking sarili sa harap ng senior. Pero ano ang ginawa ni Sir? Binuksan niya ang kanyang isipan. Ngumiti si Kunpang, bata, aaminin ko, punong-puno ka ng kayamanan pero hindi mo man lang makita ang mga ito. Ipinanganak ako mula sa kaguluhan mismo para maging pinuno ng 5 sagradong halimaw. Tulad ng Thunder Phoenix na iyon, ginagamit ko ang Chaos Flame, isang banayad na apoy. Kaya nitong lampa ng kaluluwa, pagtugmain ang yin at yang at buksan ang isipan. Bata, nasa iyo ang Chaos Flame ko. Kung ginamit mo ito para pinuhin ang kaluluwa mo sa loob ng 10 taon, nasa ethereal stage ka na. Ano pa ba ang ginagawa mo sa Profound Heaven stage? Nakakahiya naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan noong una? Naguguluhan at nagrereklamo si Ethan sa loob-loob niya. Mabuti na lang at masipag siyang magpalakas sa lahat ng oras na ito. Pero sino ba namang tanga ang lalaktawan ng ganoong shortcut? Dapat ay matagal na niya itong nataman, sa katunayan. Noong nakuha niya ang kanyang discerning field at ginamit ang mga kasanayan ng Radiant Stage. Hindi ba't lahat ng mga ito ay bunga ng asul na apoy? Bakit hindi niya kinuha ang matalino at lohikal na hula na gagamitin ito upang pinuhin ang kanyang kaluluwa? Parang gusto nang tumulo ng tuyong luha ni Ethan, sa lahat ng mga taon na iyon, wala namang kwenta. Umiling si Kunpang, ibinigay ko sa iyo ang asul na apoy para protektahan ang iyong kaluluwa habang tinutulungan ka ring makapasok sa Lightning Canyon. Hindi ko sinasadyang gamitin mo ito at maging ethereal. Pero ngayong pinino mo na ang dating apoy ko, mayroon ka ng ganap na kontrol dito at dapat sana'y nasiyahan ka sa iyong kapalaran. Sayang at napakatanga mo para maunawaan ang pangunahing katotohanan ito, hahaha. Namula ang mukha ni Ethan. 416. Ano pa nga ba ang 10 taon na nasasayang? Magkakaroon ka pa ng maraming oras para magsaka sa hinaharap. Huwag masyadong malungkot sa kawalan, pagmamaktol ni Kunpang. Pamitik ang mga daliri niya at ang bago at pinahusay na thunder ring ay bumalik kay Ethan. Bumantong hininga si Ethan, isinuot ito at nanlaki ang kanyang mga mata, di ito ay 10 bilyong sagradong bato ng espiritu. Hahaha, ito ang Reg Along tinutukoy ko. Ano, akala mo ba pakpak lang ng mga espiritual na halimaw ang mga iyon? May pagmamalaking sabi ni Kunpang, ibig kong sabihin, isa akong sinaunang makapangyarihang nilalang na gumala sa kontinente. Wala lang ito. Gamit ang mga magagarang armas at panlilinlang ng matandang 9 Serenities na iyon, makakatagpo ka ng ilang halimaw balang araw at sa kaunting tulong ko ay makakaligtas ka na ngayon sa kanila. Magsikap ka lang sa pagtulong sa akin. Iyon lang ang kabayarang gusto ko. Baguhan. Napanganga si Ethan nang makita ang kumikinang na motherlode sa kanyang singsing. Ang kakaunting espiritual na kayamanan at mga sangkap ay nagbigay ng napakasamang pakiramdam bukod sa bilyon-bilyong sagradong bato ng espiritu. Higit pa ito sa kayang isipin ng mga pinuno ng mga sagradong angkan ng sagradong domain. Humihingi ang mga array ng Spirit Stone at higit sa mga array ng 12 baitang, mayroon pang 6, ang mga Sacred Array. Ang mga iyon ay gumagana lamang sa mga Sacred Spirit Stone. Ngunit ang mga minahan ng bato ng sagradong espiritu ay umiiral lamang sa Sacred Domain, sa kamay ng mga angkan doon, hindi pa kasama ang kanilang maliit na bilang. Gayunpaman, pinalo siya ni Kunpang ng napakaraming zero gamit ang isang pitik. Iyan ang boss ng mga sagradong halimaw para sa iyo. Lahat ng ginagawa niya ito ng may estilo. Isinuot ni Ethan ang singsing ng may panginginig. Sa sobrang tuwa niya ay maiyak na siya. Tumanggaw si Kunpang. Ngayon, tinatawag iyan na pagtatakip ng mga kapintasan para manamantala sa isang tao.
Binigyan kita ng malaking halaga kaya dapat mong gawin ang sarili mong bahagi at higit pa. Huminga ng malalim si Ethan at ikinuyom ang kanyang mga kamay, "Senyor, kakayanin ko ito, anuman ang mangyari. Hahanapin ko ang iba pang mga mapanganib na lugar at ililigtas ang mga senior mula sa nalalapit na kapahamakan." Napakagaling. Ngumiti si Kunpang. May kakayahan akong baguhin ang isip niya. Kung wala nang iba pa, simulan mo na agad. Mananatili sa akin ang batang si Satyr habang ibinubuhos ko ang lahat ng aking makakaya sa pagtuturo sa kanya. 300 taon na siyang naroon ng walang gabay, hindi niya magamit ang likas na lakas ng kanyang sagradong halimaw. Nakakahiya, wika ni Kunpang. Lumapag ang three-headed crow, halatang balak niyang ihatid si Ethan palabas dito. Tumanggaw si Ethan, inilagay si Nova sa ring at tinapik ang ulo ni Satyr bago tumalon sa likod ng ibon. Nalungkot si Satyr, nagmamakaawa kay Kunpang, "Gusto ko nang paalisin si tatay." Tumanggaw si Kunpang. Tumalon si Satyr at sumakay din sa three-headed crow. Kumaway palayo ang three-headed crow, dinala sila sa labas ng Beastland Mountain Range. Pinanood sila ni Kunpang na maglaho sa malayo nang may kislap sa kanyang mga mata. "Hahaha, sino ba naman ang mag-aakala na makakatagpo ko ang kahalili ni Thunder Phoenix? Kahit na isa lamang itong maliit at malambot na babae, may kakayahan pa rin siyang maging isang sagradong halimaw." Namutla ang ngiti ni Kunpang, "Ngayong naisip ko na, baka hindi na magtatagal at muling magtitipon ang 5 sagradong halimaw. Iyon ang araw, Emperador ng Langit, ang araw na babayaran natin ang ating mga lumang desisyon." Tumawa si Kunpang at pumasok sa madilim na kuweba. Wala pang isang oras, nakarating ang dalawa sa parehong lugar na kanilang nilisan. Hinawakan ni Ethan si Satyr habang tumatalon sila. Sinulyapan niya ng may pagod ang three-headed crow, pagkatapos ay sinabi, "Batang Satyr, makinig ka at huwag kang magsalita." Okay. Binigyan siya ni Satyr ng kakaibang tingin ngunit tumango rin. "Huwag mong isipin na totoo ang lahat ng sinabi ni Kunpang. Kailangan mong maging mapagbantay. Dahil siya ang pinuno ng 5 sagradong halimaw at ikaw ang anak ng isa, ang pagsasanay sa tabi niya ang pinakamagandang sitwasyon para sa iyo. Pero mayroon siyang nakatagong pakay. Ngayon lang niya pininsala ang mga walang kwentang bagay sa halip na magtuon sa mas malalaking bagay. Ni minsan ay hindi niya binanggit ang kanyang problema sa Emperador ng Langit. Pinatutunayan lamang nito na dapat ay may higit pa rito kaysa sa inaakala mo. Kailangan mong maging maingat." Naging mabigat ang ekspresyon ni Ethan na ikinalito ni Satyr. Kung gusto siyang sakta ni Kunpang, para siyang isdang naghihintay na matamba. Nakita ni Ethan ang buo niyang pananaw, at sumagot ng may nakakapagpakalmang tingin, "Ligtas ka munang manatili sa kanya sa ngayon. May gusto siyang ipagawa sa akin at kahit masama ang intensyon niya, hindi niya iyon agad-agad na gagawin." Mula sa aming pag-uusap, napagtanto kung mayroon siyang nakamamatay na kahinaan. Alam niyang may nangyari kay Kili 3 siglo na ang nakalilipas ngunit hindi siya umalis sa bundok para hanapin ka. Isa pa, dumaan na tayo sa isang mapanganib na zona. Nariyan ang banta, pero swerte lang tayo. Samantalang si Kunpang ay may kapangyarihang basagin ang zona at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bakit lumipas na ang napakaraming taon ngunit kahit isang beses ay hindi niya sinubukan? Ipinapakita nito na sa Beastland Mountain Range lang siya makapagtatago. Ang isang hakbang palabas ay magdudulot ng kapahamakan para sa kanya. Kung may mapansin kang anumang hindi naaangkop kahit ano, batang Satyr, tumakbo ka ng napakalakas palabas ng Beastland Mountain Range. Magdudure sana ng dugo si Kunpang sa galit kung nandito lang siya at isumpa siya bilang ingrato. "Naku po. Binigyan kita ng malaking halaga tapos kinagat mo ako sa likod ko bilang pasasalamat. Isa ka lang hamak na masamang tao na naghahasik ng alitan sa pagitan natin, mga sagradong halimaw." Ano ang inaasahan niya? Ang buong personalidad ni Ethan ay nakaugat sa pangangagat ng iba at ang patuloy na pagbabantay laban sa pagganti ng pangangagat ng iba. Star Reader, ito ay isang kakaibang bersyon mula sa isang kawikaan, huwag kang manakit ng iba, ngunit huwag mong hayaang manakit din ang iba sa iyo. At dahil may kinalaman ito sa kaligtasan ng batang si Satyr, naging matamlay si Ethan. Noon pa man ay itinuturing na niya ang batang ito bilang sarili niyang anak.
Bumantong hininga si Satyr Gord sa tingin ni Ethan at nag-thumbs up. Tay, ikaw ang pinakamagaling. Mag-iingat ako ng husto. Mag-iingat ka rin na huwag mo siyang magalit. Hinimas ni Ethan si Satyr Gord sa huling pagkakataon at bumantong hininga ng may pagmamahal. Umiling si Satyr Gord. Kumaway ang uwak na may 3 ulo, binibining Ginoo, dapat na po tayong umalis. Hahaha, batang Panginoon. Kakaiba ang tingin ko noon pero ngayon, ikaw na talaga si Batang Panginoon Kilin, hahaha, pang-aasar ni Ethan. Lumiwanag agad ang mood. Alam ni Satyr Gord na gusto nitong maging malaya at walang inaalala siya kaya ngumiti siya pabalik. Tay, ako ang batang amo ng Beastland Mountain Range at ikaw ang amo niyan. Kung may manligaw sa iyo, sabihin mo lang sa akin at aayusin ko sila. Sige, umalis ka na. Tumawa si Ethan. Tumalon si Satyr Gord sa uwak, ngunit hindi inalis ng kanyang mga mata si Ethan, naluluha dahil sa kakaiyak. Tay, dalawin mo ako kahit walang may masamang loob sa iyo. Swoosh! Umalis ang uwak sa isang iglap bilang tanda ng kanyang taos-pusong pamamaalam. Bumantong hininga si Ethan, mabigat ang kanyang puso. Hindi siya kailanman mapakali kapag nasa tabi ni Kunpang si Satyr Gord. Parang wala naman siyang pagpipilian sa bagay na iyon. Huminga ng malalim si Ethan at lumipad patungong Rockland City. Pagkalipas ng 3 buwan, isang kislap ang sumikat sa kalangitan ng Rockland City na nag-aanonsyo ng pagdating ni Ethan sa Blackwind Mountain. Isang sulyap lang ay nalaman niyang gumagana pa rin ang 4 na hanay ng mga sundalo para sa ika-5 baitang. Sa isang kilos, binuksan ng mga hanay ang daan para makapasok si Ethan. Agad na tumugon ang angkan ng Larsen sa kaguluhan, ngunit sumabog sa tuwa. Kapatid na Kindstone, akala ko may nangyari sa iyo pagkatapos ng nangyari sa emperador, na pinag-uusig ka sa lahat ng panig. Nang magkita kami ni Sister Sheena, saka ko lang napagtanto na bahagi pala ito ng iyong malaking plano. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag, hahaha. Pagbati ni Dexter. Tumanggaw si Ethan, nang makitang nabawasan ang bigat ng lahat ng nandito. Tinupad ni Winford ang kanyang pangako. Walang hiya ka. Bakit hindi mo sinabi sa amin na bahagi ito ng plano? Nag-aalala na kami ng husto. Sinisi siya ni Andrea. Kumaway lang si Ethan, elderly, natapos mo na ba ang tanong ko? Nagtinginan ng mga matatanda ng may kalungkutan. Napilitan si Jigo na magsalita, Katie wala Kindstone, noong una ay sabik na sabik kaming makuha ang mga materyales, sangkap, at mga spirit stone na hiniling mo sa amin. Pero bago lang kami sa bahay at kakaunti lang ang mga minahan sa aming nasasakupan. At simula nang may dagdag ka sa tuktok ng listahan ng mga hinahanap ng imperyo, iniiwasan kami ng mga basalyong iyon, ayaw nilang makialam sa gulo na ito. Hindi namin nakuha ang lahat sa ganitong sitwasyon. Gayon din, ipinagtatanggol ng ating mga gwardya ang 1,000 miyembro ng angkan ng yon, na, ayon sa iyong mga tagubilin, ay nasa paanan ng bundok Blackwind, naghuhukay ng 1,000 milyang lapad na bunker. Mabuti. Basta handa na ang bunker, ayos lang. Dinala ko na ang iba pa, natatawang sabi ni Ethan. Sa isang iglap, ang Blackwind Mountain ay napuno ng tambak ng mga materyales at sangkap pati na rin ng mga spirit stone. Natigilan ang lahat. Paano nagkaroon ng ganito karaming kayamanan si Ethan? Mayroon ba siyang imperyo sa ilalim niya? Nakapaglabas na siya ng 100 beses ng mga pinagsama-samang piraso ng iba pa. Ngayon, sundin mo ang nauna kong plano at pangasiwaan mo ang mga ito. Malapit nang maging atin ang mga lupain. Matatag na hakbang ni Ethan habang naglalakad sa harap nila. Wala pa rin silang pakialam kahit wala na siya sa paningin nila. Ano ang ginawa ni Katie wala Kindstone nitong mga nakaraang buwan para yumaman ng husto? Isa siyang baguhan. Hindi mo na kailangang ipaglaban ang mga lupain kung mabibili mo lang naman ang mga ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.